Saan patungkol tong banner mo, Kuya Boy? Wala lang, gusto ko lang umakyat yung mga MCGI. Gusto silang umakyat. Si Bro JR, oh. Kamusta, bro? Kamusta din, bro? Ayos lang naman. Ikaw ba yung kasama ni Jared dati o iba? Oo. Oo. Ikaw yun, Kasamahan no? niya ako. Tapos ngayon, ano ka na, no? Demonologist na yung paborito mong paksa, no? Oo. Grabe, ah. Ang ano ng transition mo, bro, ah. May MCGI, calling kasi. Oo. ngayon, CJ about to. sa, mga Fallen Angels, yung paborito mong pag-aralan. Grabe yung transition mo, no? May calling kasi ako sa demonology, bro. So, humingi ako ng authority sa exorcist priest. Pinayagan naman ako. Oo, State of kasi grace na. Yun. wala naman problema sa pag-aaral, eh. Kahit pag-aaralan mo yan, wala naman din naman magagalit Oo, sa'yo. walang problema. Ako kasi pinapangaral ko pa eh. Kaya delikado. Kaya syempre, kailangan naka-standard. Kunyari, eto, may asa ko sa'yo ng question. Ano to, appeal? May bug yata to, bug, no? Ang ano ko sa'yo, bro, meron na bang, meron na bang demon sa impyerno ngayon? Oh yes, sa demonology, yes. Paano Sila sila? sila to magpapahapiyaw lang ako kasi Catholic meron tayong encyclopedia ng mga pangalan ng mga demonyo ha. Yan, fallen angels. So, yung mga nasa impyerno, hapiyaw ko lang sa inyo, sila po sina Lucifer, Asmodeus, Belial, Mammon, Beelzebul, yan. Ang tanong Sila ko po sa'yo, yan. bro, bakit bro? kung nandun na sila sa impyerno, bakit nakakapandaya pa sila? Pandaya. Siyempre, dahil yung kapangyarihan nila na galing sa langit, hindi naman nawala eh. Yung kapangyarihan pa nila ay nataglay pa rin nila. Diba ang sagot diyan, bro, kaya pa nilang lumabas sa impyerno? Kung kaya bang lumabas sa impyerno. Pero ang tinanong ko kasi siya sa exorcist, nakita ko siya. So, kasi to eh, parang hindi sila nakakalabas ng impyerno. Si Satan kasi kanang kamay siya ni Lucifer. Terminology. Yan. Hindi, si Satan, yun na si Lucifer. Ay, hindi bro. Iba yun. Magkaiba yun. Magkaiba sila ba yun siya, no? Oo, magkaiba po sila sa pagkakaalam niyo po. Magkaiba. Pero hindi, pag-aralan ko pa. Kasi yan nagtuturo sa akin, bro. Theology yun sa ano siya ng exorcist, pero theologian si Sir David. Doctors ng theology. Ang pagkaalam ko diyan, naging kingdom talaga nila yung yung hell. Kingdom as niyakap talaga nila yung impyerno na kasi ang pag sinabing impyerno, there is no God. Wala nang kahit presensya nga, wala eh. Ibig sabihin, yung mismong estado nila, impyerno na yon. Kunyari, lumabas sila dun sa state na lugar na impyerno. It doesn't mean na nakaalis sila sa impyerno na estado. Yung estado nila, impyerno pa rin. Wala pa rin pa rin sila, niyakap talaga nila yung impyerno. Pero, nakakalabas sila sa impyerno na damnation, yung place, para makapandaya. Kaso nga lang, under sa pa rin sila ng authority ng Diyos. Tama. Ganito kasi bro. Yun yung mga key points na inaano ko sa dyan. So, ito ang kwento ko sa'yo bro. Totoong kwento to ng exorcism. Narinig ko to doon sa ABCBN. Dalawa silang exorcist eh. Yung isa naggagawa ng deliverance doon sa possess at yung isa nagbe-bless ng bahay. At yung meron kasi yung bahay na yun, meron siyang Saint Benedict Cross na may stand. So yun, habang nagbe-bless yung isang exorcist, nagkakakonting crack yung stand ng Saint Benedict Cross. So hanggang sa matapos yung pagbe-bless ng bahay, naputol yung cross. So ang sabi ng exorcist, ito yung mga demonyo na nasa impyerno na nakakawasak ng mga holy sacraments natin. Ito yung mga nasa impyerno. Yun, yung sabi niya. Pag sinabi kasing impyerno, bro, yung demons nasa impyerno na talaga sila sa estado. Yung estado, bro, hindi na yun Kaso nga lang, ibig sabihin dun, bro, irreversible na yung kanilang punishment. Kasi wala silang body.
human flesh. Hindi kagaya natin, meron tayong human flesh na kapag tayo, manage ng time. Kaya pa nating magsisi. Pero mga kuya, Yung matanong sa ko lang kanila din. kasi, teka lang ba? Ano kasi yan? Once and for all yan, yung kasalanan nila. Parang yung kaluluwa mo pagka umiwalay na sa katawan, hindi na yan kaya magsisi. Irreversible na yung kanilang punishment. Pag sinabing impyerno, impyerno. So, estado, impyerno na kagad. Pero, napasamantala, meron ding talaga yung hell na kingdom nila. Nakakalabas-labas pa sila doon, pero it doesn't mean na nawawala na yung state of hell nila. Hindi, nandun pa rin kasi nakayakap sila doon eh. Ibig sabihin, pinili nila yon yung pagpunta sa impyerno. Ayaw nilang maglingkod sa Diyos, ayaw nilang maging kasama ng Diyos, utusan ng Diyos, gusto nilang gumawa ng kasamaan. Iyon kasi ang kabaliktaran ng pagmamahal sa Diyos eh. Pag ayaw mo sa Diyos, di mo mahal ang Diyos, matik yan, gusto mo talagang gumawa ng masama. Kaya yung So, yun. yung mga demons is nasa state of hell, pero lumalabas sila doon yung mismong place. Pero yung state nila, irreversible na, hindi na. Estado talaga nila impyerno, wala nang grace talaga na natitira sa kanila. So, mga yan, bro. Pwede mo pag-alalan pa yan. Bro, Boy Letra, napadaan lang naman ako. So, papahapyaw lang ako bago ako umalis kasi may gagawin pa ako. Kasi madami Sige akong lang, nasa bro. kaso eh. Dahil akong ano. Wait, ito kasi- ano si Jared, bro? Bago tayo mag-ano, mga samantalahin ko kaibigan na. ko siya, dikit talaga kami. Hindi kayo matalik na kaibigan ko. magkamag-anak, bro? Hindi kayo Hindi kami magpinsan? magkamag-anak, hindi kami magkamag-anak. Parang magkahawig kayo minsan, no? Nataon lang. Boy, Sige, Letra, tuloy. thank you for the invitation, yung muligo man ta Oo. ko. relax lang, bira ka. Sige, brother GR, sige, pasok. Ano pang Bago pwede ako mo umalis, i-share? naman ako dito. I-share, Kasi yun, i-share ka pa. share lang ako bago ako umalis. Dapadaan lang ako dito. So yun, about to sa demonology of the Catholic Church na naisama ni Lucifer yung 1/3 ng mga anghel sa langit and natalo sila. Alam niyo naman yun, natalo siya ni Satan. Revelation 12 verse 7 to 9. Tapos napabagsak sila. Yung iba napunta sa impyerno ayon sa demonology at yung iba na napapunta sa lupa. Ito yung tinatawag nating kapre, engkanto, diwata, o duwende, mga ganyan, etc. Sila po yun na fallen angels Yun, hahapyaw ko lang sa inyo. Shapeshifter yan eh, no? Shape-shifting sila through the siyempre Pinoy mythology. So bro, alis na ako. Maraming salamat sa Alright. pagpaakyat sa Okay, sige bro, patuloy ka lang bro ha. Marami ka pang mapapag-aralan bro. Marami ka pang matututunan dito sa Catholic. Masaya dito kasi marami kang pag-aaralan dito. So, welcome ulit sa Catholic bro. Lagi ko sinasabi kasi masaya talaga ako makasama kayo dito. No? Dati, magkakaano tayo. Alam ko dati, namakyat ka dati dito, di ba? Tapos nagkaanoan tayo, di ba? Na? Natandaan ko pa yun. sige, maraming salamat sa iyo bro. Sige bro, ingat ka palagi bro. Patuloy mo lang yan bro ha. Nasa likod mo lang kami bro, no? Kami ni Kuya Nash mo, no? Sige. Good morning, Uncle Boy. Ay, good morning. Happy New Pwede Year. si Baby. Oh. Ano yun? Ano, Baby? Sinasabi mo? Boy, Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas. Ano po Happy kuya? New Year, everyone. Simping, pinaskuhan ako simping. Wala eh. Nagay ko yung kwarto ay bahala ka. May tatanong Ano yan, sana ako, Uncle Boy, doon sige, kay, no, tanong kay ka na. bro. Kay bro JR kanina, kaso umalis na eh. Kaso nasabi umalis nasabi niya ba ang kanina G, kung si kailan niya JR. kailan niya sinimulan yung demonology niya? Ewan. Di ko alam. Sa ano eh. Dito lang. Tanong ko sa ano eh. By the way, maganda yan. tama Meron siyang linya. Nagulat ako. Sabi ko, nagtuturo demonology. Sabi ko, familiar to ah. Yung palang kaibigan ni Jared. Wow, sabi ko, ay, saan galing itong Kaibigan ko siya ni Jared. Catholic na po siya, guys. Kaso nga lang, Uncle Ano Boy, yun? Huwag tanga yung Facebook ba? Uncle Boy, may napansin lang Nag-chat ka ni ako. paggabiin. Huwag Teka kang lang, yung Facebook. Ako Simping. ano May sa sinasabi si Uncle, ano yan? Sige, Uncle Detective. May napansin lang ako, Uncle Boy. Sayang, kung nandito sana siya, gusto ko sana mag-disclaimer muna na huwag siya ma-open. Ang napansin ko lang kasi sa kanya, itinaon niya kasi yung pagtuturo ng demonology. Ngayon lang siya lumabas kung kailan December na sineselebrate natin yung Pasko. Oo nga, no.
Ay, kasi parang naringgan ko na siya sa mga nakaraan before ng Christmas, sa mga ibang live. Ang instead na itopic sana, kung paano, kumbaga, paano natin che-cherry. So, yung Pasko, no? Yung Yeah. isa-celebrate yung kapanganakan ni Kristo. Pero nung nakita ko kasi sa mga ibang live no, na inaakitan niya before Christmas, ang tinatopic is demonology. So, yung attention nawala roon sa pinaka-importanting paparating na Pasko. Oo nga Ay, tatanong ko nga sana sa kanya kung kailan niya ba sinimulan yung demonology, bakit kung Mainit. kailan pa magdi-December 25, para naaagaw yung attention. Actually, speaking ng pagla-live kay bro, para nito. Uncle Fred, syempre si Uncle Fred natin, kaibigan natin. Speaking. Parang hindi nga napapanahon kagaya ng isa, no? Yung dalawa. Minsan nainis na rin ako sa totoo lang. Si Kuya Dominic Prince Dominic, kasama niya pa si Bromel. Yung, alam naman si Bromel, wala naman ang question dyan. So, imbis na Christmas ngayon, babanatan nila yung mga ibang, sabi niya, 100% ng CFD, hindi na daw maayos yung paggamit ng Bible. 6% lang daw yung marunong. Sabi ko sa inyo ba ito? Sabi ko, tapos ang babanatan yung introduction. Una, ang introduction ng haba, puro disclaimer, 6 minutes. Sabi babanatan nila yung style na letra por letra. So, ang tanong ko, naaral ba talaga nila yung buong doktrina ng catechism? Sa totoo lang, Pasko ngayon holiday ngayon, yung Tapos, totoo. Uncle Alam ba Boy, nila yung standard? ayaw niya magpatanong ni Prince. Ni Naku, Prince pag- Dominic, ayaw niya magpatanong. Ayoko kasi, Nasa ayoko taas talagang, kami nun. sa totoo lang, ayoko talaga Pero nakikipagtalo sa nagtanong ako, Uncle Boy, kasi ganito yung pagkasabi niya, Kasi binabanata ng letra por letra. Pero hindi naman talaga yung totoong essence na dapat makakonvert na tao. Sabi ko, paano ba makonvert yung tao? Araw-araw kami sa TikTok, close-minded sila lahat. Hindi, ganito na lang. Magbigay na lang sila ng standard na batayan na merong maling interpretation o merong heretic na tinuturo. Yung mga hindi ba natin nila halos lahat? Una sa lahat, ano yan yan yung pinaka primary na technique ko Kaya nadadali ako Hindi ko maintindihan, sa totoo lang ito, sa totoo lang to be honest Pag i-assessment ko sila, hindi lang pera yabang. Wala pa sila. Hindi pa nila naabot yung, wala pa rin ako. Pero kung wala pa ako, mas lalong wala pa sila. Hindi pa nila naabot yung, kalagitnaan. Parang nasa beginning pa lang sila pagdating sa malalalim na doktrina. Hindi lang ako mahilig manita. Tingnan mo, may mali sila mga turo. Si Adan at Eva, ginawa nilang figurative. Tama ba yun? Kakaayaw nila ng letra por letra, ginawa nilang figurative si Adan at Eva. Pangalawa, yung second coming, napaka-plain sa kanila. Basta daw, pagdating ng kisap mata, andyan na daw si Kristo. Nawala na yung patristic approach na final persecution. Sinita ko ba sila? Nawala na yon. Yung final purification, cosmic final purification, kasabay ng second coming, may dalang apoy. Nawala na rin. Wala pa nga sila sa introduction pa lang sila para baka mas malalim pa yung aral ni Bench sa kanila. Ito nga, tanong ko sa kanila, ano yung interpretation, accepted na interpretation ng Catholic Church Standard doon sa nakita ng anak ni Noah, ang kahubaran ni Noah? Ano yung standard interpretation dyan? Kung hindi letra por letra. Ang acceptable standard interpretation doon, literal na nakita lang yung kahubaran. Wala nang ibang meaning. Letra por letra yon. Genesis yan. Yan ang acceptable. Kayon, kung hindi letra por letra, anong kahulugan? Hindi nga tinanggap ng Catholic Church yung symbolical na nakipagtalik sila sa asawa ni Noah. Ayaw nga ng Catholic Church yun kasi walang ang ganun. Walang ang ganun nakasulat.
Rabbinic hypothesis lang. O meron pang isang interpretation dyan, yung binaog nila si Noah. Ayaw din tanggapin ng Catholic Church kasi hindi nakasulat. Ang nakasulat, nakita lang yung kahubaran. Yun lang yung nakasulat, letra por letra. Ay, yung interpretation ng Catholic Church, yun yung standard. Ibig sabihin, naka-ano kami sa standard. Ang sinasabi lang ng Catechism of the Catholic Church sa introduction, hindi lahat letra por letra. Yun lang yung sabi. Hindi palagi. Yun lang naman sabi diyan eh. Hindi nakaintindi ng salitang English. Nako. Ako hindi talaga ako bumabanat ha. Sa totoo lang ayoko bumanat ng ng iba. Pero sa totoo lang kung sa Uncle standard Boy, tayo pwede dito, magtanong? tagilid kayo sa akin, tagilid sa akin itong mga to pa. Nako. Hindi na nga nakakatulong eh. Uncle Boy, pwede Nakakaano pa. magtanong? Sige, Kasi sige, nung, sige. nung during sa live na yon ni Uncle Fred, tinanong ko si Prince mismo, sabi ko, diba yung mga CFDs was guided by the priest, by the spiritual director. So, saan bantaan nyo pwedeng sabihin na improper usage of the Bible? Para kasi nga nangyari niyan, sila yung Wala eh. matalino sa lahat ng Ayaw CFD, sumagot sila yung batayan ng ng Kaya sumagot ni Prince katalinuhan. sabi niya ganun, busy na ako, tumatawag ng magtatrabaho na. Parang ang nangyari niya, sila yung batayan ng eh. Ako ayoko talaga ng away sa totoo lang. Please. Ayoko na niyan kasi pag nasimulan ako, tuloy-tuloy ako, kagaya nung ginawa sa akin ni Sanrio. Paggising ko ng umaga, bigla na lang akong binabanatan, nakapost na ako sa Facebook niya. Pinagtatawanan na ako doon, pinagmumura na ako doon kasi nag-blindfold lang ako. Ba't Catholic ba kalabang ko? Nag-blindfold ako, anong masama doon? 'Di ba? Hindi ko naman siya inaano. Dati iba yung kaaway niya, ako nga taga-awat niya. Ngayon ako naman babanatan. Ngayon ito naman. Pasko ngayon eh. Ang gara talaga weird. Sabi ko talaga, nag-comment ako dun sa live sa Facebook ni Uncle Fred. Sabi ko, ang gara bro. Ang weird. Wala pa nga eh. Sa totoo lang, sitahin ko kaya sila. Yung beatific vision, tsaka beatific knowledge, mali na nga sila dun eh. Mantakin mo sa Old Testament, nakita na daw yung Diyos. Alam nyo ba yung interpretation sa John 17 verse 3? Na ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila. Futuristic event yun. Na hindi naintindihan ng INC, hindi na rin nila naintindihan. Kasi ang counter-argument nila, nakita ang Diyos sa Old Testament. Yun nga yung buhay na walang hanggan, nang makilala ka nila na isang Diyos na tunay. At si Yesu Cristo na iyong isinugo, makilala at makita. Beatific vision and beatific knowledge, Revelation 22 verse 4. Kaya tuloy, minsan, yung mga ibang Catholic dito na umakyat dito, pahapyaw kung kinokorek. Unti-unti kung kinokorek. Ay bro, baka na kasi, ganito. Theophany kasi yun. Tanong nyo kay kay Prof. Manny. Theophany lang yun eh. Sabi ni Prof. Manny, anghel yun. Hindi literal na nakita. Exodus 33 verse 18 to 20. Pag nakita mo ang Diyos, mamamatay ka. Kaya nagpapakita siya sa pamamagitan ng anghel kasi mabait siya, sabi niya. Dahil sa kabaitan niya at maawain niya sa tao, nagpapakita siya sa pamamagitan ng anghel. Pero hindi siya magpapakita literal kasi mamamatay nga yung tao. O, hindi ko sila direkta kinorek dyan. Hinayaan ko lang gusto ko kasi matuto sila in their own kasi alam ko naman magagaling sila, matatalino sila, may sigasig sila sa pag-aral. Hanggang ngayon hindi pa rin nila alam. Tapos sila ngayon mangkokorek dito. Kaya kukorekin nila 100% CFD, 6% lang ang tama at sila lang ang nakakakilala nun. Magtulong kaya silang dalawa ni Bromel dito, kami, ako mag-isa. I-correct ko lahat ng mali nila ngayon dito on the spot. Hindi kasi yan paunahan. Tsaka hindi yan dito sports na lalabanan mo. I-correct mo lahat ng CFD dito. Pwede mo naman i-correct yan in private eh. Gusto nyo pa live. Tapos live na. Tapos agawatin siya patas. Akala nila talaga magagaling na. Diba? Hindi na niya. Gara talaga guys. Yung mga ibang CFD kasi colorum, mga colorum na CFD. Garang weird eh. Hindi, ang point dito guys.
guidance ng pare. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi, minsan wala na sa aral ng simbahan. Mali-mali. Tignan mo. Ako, dumaan din naman ako sa hindi ako marunong ng una. Pero naman ako ganyan na magmarunong ka kagad. Ikaw ang magiging batayan ng standard ng buong Pilipinas. Sabi mo, mantakay mo, buong CFD. Ilan pa lang ang CFD sa Pinas? Ng mga Katoliko, kukunti pa lang. Babanatan mo na kagad. Tapos 6% lang yung tama. Lahat ng almost ilan percent yan, pati yung mga matatalinong tao dyan, pati lahat-lahat na yan, no? Sila Kuya Alvin, lahat yan, puro na yan mali. 6% lang ang tama, edi ilan tao lang yan. Narinig ko kasi, hindi ko na talaga kayang tapusin. Sabi ko, hindi ko kayang tapusin. Intro lang, nung narinig ko na yung babanatan nila, ayoko na. Narinig ko pa nga si Skate nun, nagsasalita eh. Sabi ko, grabe naman itong mga to, Pasko eh, gusto ng away. Uncle Boy, binabara ko siya kasi nga number 1, lahat ng CFTs may pari behind it. Nag-guide ng pari yan. Na-train yan sila, may spiritual director yan. Kaya imposible. Eh, yun na nga lang, oh. Oh, ang dami nilang ang mali dyan, sa totoo lang. Ginawa na nga nila, siya din na ba, sukat gawin mong simbolo yan. Hindi ba naghalatang hindi nagbabasa ng CCC? Pipili-pili lang ng CCC yan eh. Tanong ko, pinagtyagaan ba nilang basahin buong CCC? Oo, pinagtyagaan ko kasi pagdating sa debate, ang ginagawang technique sa akin ng kalaban ko dati, kasi ano ko na yung Bible, 'di ba? Ano ko na siya eh. Alam ko yung pasikot-sikot. Ngayon bumabanat sa akin yan sila James. Saan sa CCC? Sa pansin ko parang ganun na lagi yung tanong sa akin Pinag-aralan ko ngayon yung buong CCC. Doon ako mas lalo nag-improve. Pas lalo din ako naging humble doon. Dapat maging humble ka sa kapwa mo Catholic. Kasi doon mo We need to be matutuklasan. always humble. Doon mo matutuklasan na lahat ng knowledge yan galing from God, came from God. Yun yung supernatural sense of faith. Ibig sabihin, kailangan magpakumbaba ka para ang Diyos mismo itataas ka. Pag tinas ka ng Diyos, bibigyan ka niya ng maraming knowledge. Ibig sabihin nun, ang mahihina, siyang gagamitin ng Diyos na ipabagsakin yung mga nagmamarunong. Kaya mas lalo ka magiging humble pag natuto ka. That's the point, di ba? Ay, kaso, sa totoo lang, dami ko na nga sa kanila nakikita ang mali. Tahimik lang ako, quiet lang ako eh. Quiet lang ako, parang ako pa nga nahihiya. Wala puro pride Mantakay mo, Puro parang, yabang parang ako na nga itong nahihiya. Pag may sinasabi silang mali, tapos hindi ko makontra-kontra kasi ako yung nahihiya sa kanila, para sa kanila. Ang dami nilang mali dyan, no? Marami pa silang hindi alam. Marami pa rin ako hindi alam. Di ba? Weird eh. Akala nila, yung sa CCC, bawal letra por letra dyan. Walang ganyan sa CCC na bawal i-interpret letra por letra. Yun yung sinasabi dyan ni Saint Paul na huwag kayong magmalabis sa nakasulat. Sabi ko, ano yung nakasulat? Huwag mong lagyan ng ibang kahulugan yan. Huwag mong lagyan ng mga simbolo-simbolo kalyan na hindi naman yung standard. Masana kung nakabatay, kasi ang symbolical, magsisimula yan dapat sa culture. At saka sa iba Pag unawa sa CCC, practical sense na lang yun eh. Oo eh. Yun, straight to the point na yung binabanggit sa CCC. To the point na yan, sabi sa CCC, hindi sa lahat ng oras, letra por letra. Ayan lang naman yung sinabi sa CCC. Di ba? Debate ito. Anong gagawin mo? Gamitin mo yung letra por letra. Ba't gagamitin mo yung symbolical? Debate nga yan. Ano ba symbolical? Gagamit ka, debate, simbolo? Para kang ano nun? Nagdagdag ng maraming tanong. Isipin nyo guys, pag gumamit ka ng mga symbolical sa debate, mag-open ka na naman ng mga another question yan. Kasi pag sinabing simbolo, explain mo ng kabuuan yan. Putol yan pag sinabing simbolo. Ibig sabihin na simbolo, symbolum sa Latin, pag may nabasag na baso, yung kapraso, yun yung simbolo. Yung pinakamahalagang parte, yung pinaka-clue, kung ano yung kabuuan, ayun yung nandun sa'yo, yun yung simbolo. Mag-open ka pa ng question yan. Kung mali pala yung pagkaintindi mo doon sa simbolo, wala na. O bigyan ko kayo ng best example na letra por letra talaga accepted. Yun sa sa nakita, 'di ba? Ang kahubaran ni Noah.
Literal yan. Letra por letra ang interpretation ng Catholic dyan. Wala ang simbolo yan. Hindi tinanggap lahat ng symbolical at mga kung ano-anong interpretation dyan. Oh. Nireject lahat yan. Ang pinahalagahan dyan, letra por letra, ng magulang, dapat mo talagang igalang. Ultimo yung kahubaran niya, huwag mong tidnan. At huwag mong pagtawanan. Letra por letra, yun talaga yung nangyari. Nalasing si Noah, natagpuan siyang hubad. Ganyan lang naman yan. Totoong nangyari. Hindi siya yung imagination ng totoong nangyari talaga. Oo, hindi yun. Totoong nangyari na nakahubad dyan siya, na nakita na yun ng anak niya, tapos pinagtawanan, kwento sa dalawang kapatid. Tapos yung dalawang kapatid, naglakad pa talikod, tinakpan yung kahubaran, ayun na yun. Kasi yung sumpa dyan ni Noah, hindi naman yan sumpa na galit Prophetic curse yan. Na ganyan ugali mo, yung mga magiging anak mo, ganyan din ang ugali. Diba? O ngayon, mag-open sila ng ng Pasko ngayon, holiday, mag-open sila ng ganyan. Kung palagang ko sila ngayon, tingin kaya na nila? Sinasabi sana Pasko ngayon Ang weird talaga, no? Buti sana kung, ewan ko na lang, no? Kaya dapat be humble. Sabi ko nga sinasabi, alam mo, pag mag-improve ka, alam mo saan ka lulugar. Paano kung may lumabas sa kanila, matalo sila? Hindi nakakaya yun. Sabihin, kapwa Catholic, nagdebate. Sinong gaslight? Sino nag-gaslight? Ang tanong, sino nagsindi ng apoy? Nako, parating nga sa kanila yan. Sila, wag silang ganyan ng ganyan kasi nakakainis na rin, no? Ito si Secret 40, no? Secret 14, bro. Anong church mo, bro? Naingay si Secret 14. May bata. Sensya na guys. Minsan nakakainis na rin May gara talaga. Uncle Boy, naintindihan ka naman namin Nga, sabi ko nga kanina, no? Sana yung mga ganitong mga usapin, pinalalagpas mo na. Kasi nga December 14, lalo na magpapasko. No, sana chine-cherish natin yung Pasko. No? Weird Bakit sa live? Kung may concern sila ng mga ganyang issues, dapat talk it in private. Dati pa yan. Napaka-Katoliko naman Alam ko na naka sila dyan kay Russia kasi tinanggihan sila ni Russia. Nakita nila si Uncle Fred available. Dati pa yan, sininsakan ni Kuya Alvin yan. Sabi, tignan mo itong dalawa, ikukulik daw nila yung buong CFD. Tawa ako ng tawa. Pero hindi ako nag-comment, di ba? Nakita mo, sininsakin yung link ni Kuya Alvin. Senior niya yan natawa ako. Sabi ko, grabe naman itong to. Ikukulik buong CFD, bahala kayo dyan. Nung pala, ganun yung punteriya. Siyempre, direct sa akin yan. Matamaan talaga ako dyan. Sino ba yung nakaka-consistent dito? Sige, sister. Sino ba may right para itama yung mga CFDs? Ang may right talaga dyan, syempre, una, ang pagdating sa person, syempre, magisterium. Iyan yung tinatawag na, taga-hulma ng pananampalataya. Format fideis. Ibig sabihin, sila yung magpoporma ng pananampalataya mo. Una yan, ang pananampalataya, binigay yan sa tao, inborn yan, na meron kang faith. At gagabayan ka ng Holy Spirit din para kilalanin si Kristo gamit yung faith na binigay mo. Simula pa ng baby ka. Mayroon ka ng spiritual knowledge niyan, kaya mo nang kumonekta sa Diyos. Kahit batang paslit, kaya nang magdasal. Yun. O ngayon, dapat tanggapin mo yan kasi dadating ka sa time na magdududa ka na sa pananampalataya mo. Dapat tanggapin mo. Yun yung faith with work. Yung work doon, yun yung pagtanggap, pagsampalataya. At yung magtuturo sa'yo or magsishape nung faith na binigay sa'yo, na natututunan mo sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo, yung pinagkalooban
magturo ng divine revelation, itong magisterium. Magisterium ang magtuturo niyan, ang mag-shape, ang maghuhulma ng pananampalataya at mangangalaga. At sa pangangalaga ng faith, lahat tayo obligasyon yan. Pangalagaan yung doktrina, hindi lang sila. Yan yung sensus fidelium, kabuuan na yun. Oo. At yung batayan, ang source, divine revelation. Yan yung source. Ang divine revelation consist ng scriptures at oral tradition 33 AD hanggang 1st century, hanggang sa mamatay yung mga apostol. Nagtuturo yan sila. Pag namatay na yung mga apostol, pasa-pasa na lang yan. Doon napapasok yung tradition, yung tinatawag na living tradition. Sabi na living tradition, buhay na tradition, ibig sabihin na ipapasa hanggang sa time natin ngayon. So, ang dapat itanong dyan, meron ba nalabag sa aral ng magisterium? Asan sa dogma? Yung nalalabag ko. Bigyan nyo ko ng dogma. Oh, di ba? Wala. Asan sa CCC? Ang Catechism of the Catholic Church, kabisado na ba nila yan? CCC. Nabasa ba nila yan? Cover to cover. Wala. Ang binabasa nila kung ano-anong mga pinagpupupulot. Catholic scholar. Kasi yan talaga style niya nila friends. Catholic scholars. Puro ganyan yan Kaka-scholars yan. Uy, ayon sa scholars, matangkay mo makipagdebate ka ayon sa scholars. E di pag binigyan ka ng kalaban mo ng Protestant scholars, tanggapin mo rin. Hindi din nag-aral ng logic, pambihira yan. So kunya, nagbigay ka Catholic scholar o Protestante ko, bigyan kita Protestant scholar. O paano na? O di sila na lang naglaban. Huwag na ikaw. Bira, nagtago ka lang sa likod Diba? Yo, Bench bro, kamusta bro? Versus scholars. Nag-isabong ng mga scholar na. Aga-aga, Nagsabon na minute mas scholar Dapat ipakita mo yung authority ng church. Ikaw nakipagdebate, tatago ka sa scholar. Ito kasi may ninis ako ang Bench, ilang araw na to Mantakin mo, gara talaga. Napanood mo ba yun? Yung live doon? Saan ang kid? Kay Uncle Fred? yung nakaraan. Oo, napanood mo rin? Sa Facebook, Yung- sa Facebook naka nakalink sa Facebook. Sa Facebook ko na napanood Hindi ko na napanood kasi Pasko pa. Mapanood ko ba Pasko? So, wala naman ang balak kasi bantayan yung mga ginagawa nila para papanoorin ko lahat ng video nila. Nakalike Paano kung hindi ko napanood? Ito na lang isipin nila. Paano kung hindi ko napanood? Nonsense. Sana piniem na lang ako. Diba? Ganun lang yan Di nonsense yun. Di natin yung logic. Nag-live. Babanatan na. Letra por letra. Mali. Letra por letra. Ginawang laruan yung Bible. Letra por letra daw. Tapos hindi ko napanood. Ano na nangyari? Illogical Di ba? Kung meron kang specific na taong puntahan, yun talaga kausapin mo. Gigawin mong standard yung sarili mo. Na Ano ka, pinaparinggan ka? ang sasabihin, 100% CFD mali. 6% lang ang tama. Ano ka, nag-census? Taga-census ng CFD. Sa totoo lang, no? Ako sa totoo lang, ako nga, nababahala nga ako sa mga maling turo nila. Nagtitiis lang ako. Ayoko silang i-correct Kasi gusto kong i-correct nila yung sarili nila. Kasi alam ko mapapride sila. Ayokong magbukas ng gaslight. Ayoko mag-gaslight dito. Alam ko mapapride sila Pag may mali sila, hindi ko sila kinukorek na. Ang kinukorek ko na lang, yung alam kong nagdadasal ko na lang, malalaman din yan nila kung ano yung mali nila. Kinukorek ko na lang, siyempre, yung mga malalapit talaga sa akin, yung naintindihan ako. Kunyari, sabihin ko, bro, ganito ha. Yan, minsan si Pangkel Magic, sinasabi ko rin. Minsan, nanghingi din ako ng idea. Sincere naman, di ba? Hindi naman siya, Tsaka mga pahapyaw lang, di kaya ganito yan, mga ganon-ganon. Di ba?
Ano po iyan nakaturo sa tenga? Ano po iyan? Pantanggal ng tutuli, no? Ni Soriano. Gara nun guys, no? Cannabis, say. Weird talaga, grabe. Sila na lang kaya dito, no? Wag na kaya tayong mag-ano dito, mag-CFD. Parang gusto nila tanggalan na lang tayo ng karapatan dito magturo eh. Di ba? Tara, Uncle. O magara. Alam ko 'yan eh. Hindi ko nga tinapos eh. Introduction lang. Ang haba ng introduction, 6 minutes pinagtiyagaan ko. Ano kaya revelasyon na ibibigay nito? 6 minutes ang tagal eh. Doon pa lang di mo na makikita na hindi talaga to debater eh. Napaki mo mag-podcast 6 minutes lang nakalipas, hindi mo pa rin sinasabi yung main na topic. Ano ba yung i-correct nyo? Eh paano kung pagdating kaya? Tinan mo na nagdebate sila ni Kuya Alvin. Isang referensya lang. 20 minutes, isang referensya. Diba? Tapos puro attack. Mamaya tatanungin ko to, Ganun ba magpe-present? Mamaya tatanungin ko to. Ikaw ang magpe-present, ikaw ang i-criticize. Hindi i-criticize mo yung makikinig sa'yo. Illogical. Grabe, no? Ito pala si Uncle Benz. Uncle Benz, Merry Christmas. Merry Christmas! Happy New Year! Kasi yan ang detective, ha? May bisita tayo, Uncle. Uncle Boy. Ito si Nan. Wala, eh. Parang wala na yung karapatan dito, Uncle. Hindi naman. Actually, kami nakikinig sa iyo, no? Lagi mo naman, may mga sinasabi ka naman, pag hindi mo naman alam, pag-aaralan natin yan. Yun yung pagiging humble mo naman, no? Ba't may pipilit i-research mo yan on the spot, hindi ko magkamali ka dyan. Oo. Hindi mo naman pinipilit yung isang bagay na kahit na hindi mo talaga alam, ipipilit mo, gagawa ka na sarili mong kwento. Wala alam mo. Kagaya na yan, yung ibang nakakadebate ko, on the spot nagre-research tuloy, namamali, kunyari. O yung si Infant, yan, on the spot niya ni-research sa AI yung Infant eh. Yung child. Nabasa niya yung Infant. Kaso, hindi on the spot yun. O, nasabi niya na, hindi baby, hindi sanggol. Hindi niya nabasa sa AI niya, nasa baba yung term na sanggol. O dinadali siya ng AI, nabulag siya. Nahulog siya sa sarili niyang patibong. Yun yung mahirap sa on-the-spot research sa pagtatanong. Dapat talaga ready ka dyan. Kasi pag on-the-spot mo yan, magkakamali ka dyan eh. Buti sana kung maingat ka, pwede. Pagkanda naman maingat ka, pwede. Wala nang problema dyan eh. No? Iyon yung sa akin. Pag hindi ko alam, hindi next time. Kaya nga, Iaral ko mo ngayon yan. napasin namin. Next time bro pag-aralan ko mabuti yan kagaya nung sa birthday ni Jesus Christ, December 25 sa pag-compute, nahirapan ako dyan eh. Hanggang ngayon, tinatamad pa rin akong na ano ko sa pag-compute ng mga petsa. Kasi sinas naman magaling sa kalendaryo eh. Inaral niya yun. Uncle Boy, yun yung napasin namin eh. Hindi ka nangangahas, no, sa mga ganung bagay. Kaya si Nash magaling talaga dyan sa mga kalendaryo. Paborito niya yan. Mainit siya dyan. History. Maano siya dyan. Eto si Nan, ano bang yung religion Ano na? ba church mo, Brother Nan? Para makapag-start na tayo ng conversation. Pasensya ka na, ha? Okay lang po. Ano ako? Catholic Christian po. Catholic Christian? Oh, pag sinabi naman talagang Catholic Christian talaga yan. Catholic Church. Actually, Bakit hindi niya alam yung CFD? ayun yung tanda, Brother Nan, ayun yung tanda ng pagiging Kristiyano. Kailangan Catholic ka kasi Hebreo 13 talatang 8, si Kristo ang siyang kahapon, ngayon at bukas. Revelation 1, siya ang Alpha at Omega. Acts 17 verse 34, ang Diyos ay Panginoon ng langit at ng lupa. Panginoon din siya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. So, yun ang Diyos, ang Panginoon siya ni Isaac, ni Abraham at ni Jacob. Alalahanin niyo yung mga sinaunang tao kasi ako ang kahapon at bukas. 'Di ba? Sinasamba siya ng mga anghel. 'Di ba? Matthew 4. So, ano yun? Ibig sabihin yun, universal. Kasi ang Diyos natin ay pangkalahatang Diyos. Kaya nga our Father, siya ang Diyos ng lahat na. Wala nang ibang Diyos liban sa Kanya. So, ang tanda ng isang tunay na Kristiyano, dapat Catholic ka. Kasi kung hindi ka Catholic,
lalabas niyan, si Kristo, hindi siya Catholic, hindi siya universal. Lalabas niyan, ang Diyos natin, nalilimitahan lang ng time and space. Samantalang ang Diyos ang lumikha ng oras at panahon. Hindi siya nasakop ng panahon at oras kasi siya ang may likha ng panahon. Galing siya sa walang pasimula. Alam mo yun, walang pasimula. Wala siyang starting point. Di ba? So kung ang Diyos mo, kung ikaw hindi ka Catholic at membro ka ng katawan ni Kristo, ang ulo mo hindi Catholic, so ano siya? Nalilimitahan siya ng panahon. Ng lupa lang, international lang. Kasi pag sinabing universal, ano yan eh? Sa Genesis 1:1, consist yan ng spiritual at ng yung mga bagay na hindi nakikita at mga bagay na nakikita. Yun yung heaven and earth. No? Nilikha ng Diyos ang bagay mula sa wala. O, yan yung mga ganyan malalalim na sagutan ba? 'Di ba? Kita nyo naman yung mga binibigay natin sa inyo na mga detail, napaka-detail niyan. Tapos base yan sa letra por letra. 'Di ba? Letra por letra yan. Acts 17 verse 24, letra por letra. Ang Panginoong Diyos ay Panginoon ng langit at ng lupa. Siya ang gumawa ng lahat. O ano bang simbolo niyan? Letra por letra. Ibig sabihin, totoo na yan. Iyan na yun. Iyan na yung sense nun. Ayun na yun. Huwag mo nang bigyan ng iba pa mga pakahulugan yan. Di ba? So yun yun, bro. Yun yung Catholic Christian. Tama ka yan, no? Congrats, nasa tama Okay, boy. Tatanong ko lang sa Church. kanya, Katoliko siya, di naniniwala siya ng buong katuruan ng simbahang Katoliko at dogma, tanggap niya. Naniniwala ka sa Communion of Saints, Brother Nan? Communion of Saints? 1 Timothy 2:1? Lahat ng dogma, tinatanggap mo. Dogma, decree, tanggap mo, Brother Nan? Or ito yung mga, pati yung salitang Catholic, nangkin na rin? Meron ba kayong rebulto sa simbahan nyo? Rebulto ni Cristo, bro? Wala po eh. Hindi yan yung tunay na Catholic, bro. Yan yung claim only na Catholic. Tandaan nyo, ba't sinabing Catholic? Alam mo ba yung the Communion of Saints? Alam mo ba yon? Yan yung Catholic Church. Tignan mo sa creed, magkasama yan. We believe the one Holy Catholic Church, the Communion of Saints, the forgiveness of sins. Magkadikit yan sa CCC. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan. Iyon yung sinasabi, Brother Nan. Sundin ng loob mo kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Kunyari, kung dito sa lupa, nanghihingi kayo ng panalangin sa mga pastor nyo, sa langit din, pwede rin kayong manghingi ng panalangin sa mga saints doon. Kasi hindi tayo kayang ihiwalay kahit ang kamatayan. Kunyari, namatay na sila. Hindi doesn't mean na ibang katawan na sila ni Kristo. Tapos ibang katawan na tayo. Efeso 4:4-5, meron tayong isang Panginoon, isang Diyos, isang bautismo, isang pananampalataya. Walang pagitan sa atin na namamagitan sa katawan ni Kristo, yung mga nasa langit, nasa lupa, at nasa purgatorio. Pwera na lang nasa impyerno. Yun yung labas sa katawan ni Kristo. Yung tinatawag na outside the Catholic Church, there is no salvation. Yung mga nagpuntang impyerno at saka yung estadong impyerno, ayaw sa Diyos. So ngayon, letra por letra, tayo ngayon ang tema dito ngayon sa live. Paano nyo ngayon i-depensa yung rebulto kung hindi letra por letra? Meron ba rebulto symbolical? Tanungin nga natin yung mga ibang CFD dyan na nagmamagaling. Paano nyo i-depensa yan, rebulto, kung hindi yan, letra por letra? Weird talaga. Ako pa talaga yung niya. Grabe, no? Kasi ako lang naman yan, kami lang naman yan nila Kuya Alvin eh. Sino ba ang nakaka-perfect dito na simula una hanggang huli, consistent ang gamit, letra por letra, pagdating sa debate, lahat-lahat, consistent talaga yan. Paano may depes sa rebulto kung hindi letra por letra? O paano, pag binasa mo yung Exodus 25 verse 19, nagpagawa ang Diyos kay Moises ng imahe ng kerubin. Symbolical, hindi yung literal? Yung arka? Material yun eh.
Pati ganyan material yun. Bawal mo nga hipuin yun eh. Di ba? Ang gusto kasi ng mga to, no? Bible scholar. Ano yan, man? Ano yun? Bible scholar? Kamote. Bira yan. Ngayon, bibigay kasi Brother Nan, ha? Direct to the point dito pagdating sa Bible study, no? So, ang tanong ko sa'yo, bakit sa Old Testament, bakit may mga angel na image doon? Pati yung puno ng palma. Sa kanilang templo, sa kanilang mga kagamitan sa pagsamba. Yung mga holy things, tinatawag doon sa Matthew 7 verse 6. Mga banal na bagay na dapat ingatan. Huwag hayaang mapunta sa kalaban kasi bababuyin nila. Bakit may mga imahe doon? Saan galing yun? Imagination ba yun ni Moises? Guys, hindi yun imagination ni Moises, guys, no? Ayun mismo, yung eksaktong pinakita sa kanya ng Diyos kung anong itsura sa langit. Nirebilya ni St. Paul sa Hebreo 8 talatang 5. Basahin natin to. Nasaan na yung Bible ko dito? Oh. Ito yung tinatawag na worship in spirit and truth. Direct to the point na ako, Brother Nan, ha? Kasi alam ko naman, diyan pupunta yung topic. Rebulto ba? Okay lang ba yun sa'yo, Nan? Pasok ba sa panlasa mo, Brother Nan? Sige, tuloy lang po. By the way, Christian Catholic na, yan na nga ba sinasabi ko, bandang huli kami na tong Catholic lang tapos hindi Christian, no? Sige na nga, tingnan natin. Hebreo. Alam nyo ba to? Hebreo 8 talatang 5. Basahin natin. Sila yung naglingkod sa anyo not anino ng makalangit na sanktuaryo. Basahin na ng dating Biblia Tagalog, letra por letra. Na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. Gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan ninyong igawin ang lahat ng mga bagay na ito na ayong ipinakita sa iyo sa bundok. Ibig sabihin, yung pinakita ng Diyos kay Moises na standard na gagawin nilang mga imahe para kanilang gamitin sa pagsamba, sa paglilingkod sa Diyos. Hebreo 5 talatang 8, letra por letra. Imahe yun na makalangit. Kung ano itsura sa langit, yun yung ginagawa nila. May anghel. Yung simbolo ng punong palma, ano yun? Sumisimbolo yun sa victory. Yung punong palma. Yung palaspas. Victorious. Ibig sabihin, pag nasa langit ka, nagtagumpay ka na, finish line na. Ngayon, sa Catholic Church, bakit may mga imahe? Kasi nga, yun yung imahe sa langit. May mga santo na rin doon. Andun na rin si Mama Mary. Andun na rin sila yung mga apostol. Si Kristo, Hebreo 12, 22-23, at mga anghel. Yun yung mga celestial imagery o heavenly prototype. Hebreo 8 talatang 4, parallel Exodus 25 verse 19, 40. Si Moises, no, nung umakyat siya ng bundok, ipinakita sa kanya ng Diyos kung ano ang gagawin mong mga imahe. Gawa ka ng mga anghel. Kasi ang Diyos mismo, bro, nagpapakita siya sa Old Testament gamit ang mga anghel. Hindi literal na sasabihin na nakita ang Diyos. Sila nga ito na mali sa letra eh. Yan ang mali sa letra. Hindi mali ng pagkagamit ng letra por letra. Porque sinabi nakita ang Diyos, nakausap ang Diyos. Diyos talaga yung nakita nila. Exodus 3 verse 2-6, anghel lang yun. Kaya walang magsasabi dito na ang Diyos nakita sa Old Testament literal. Mali nga pagkagamit sa letra eh. Tayo pa ito i-correct no? So, ibig sabihin, yung presensya ng Diyos, yung makalangit na imahe, yun yung ginagawa sa templo kasi ang templo ay paunang palasa sa paraiso. O ngayon, papupunta tayo sa templo, kapahingahan yan. Pag sinabing kapahingahan, Hebreo 4:4-5, paraiso. O papupunta tayo sa templo ng ibang church, mayroong ganon? May mga heavenly image, may imahe ni Kristo, na nananabik tayo makasama si Kristo sa langit. Sa ibang church, na nagpapakilalang Christian, paano nyo i-practice ang
Pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Yung pagsamba sa Espiritu at katotohanan. John 4:24. Pag sinabing Espiritu, Brother Nan, pag sinabing Espiritu or spiritual, ano yung pumapasok sa isip nyo? Mga born again. John 4:24. Na tamang pag-worship, standard na pag-worship sa Diyos, bro. Brother Jan. Brother Nan pala. Nan. Sorry, Jan tuloy. Nan. Brother Nan. Ano pumapasok sa isip nyo pag binabasa nyo to? John 4:24. Pag sinabing Espiritu, Espiritu, walang laman. Ganon. Ang Diyos ay Espiritu. Ano mga nasa kanya magsisamba sa kanila sa pag magsamba sa Espiritu at katotohanan? Anong ibig sabihin niyan, bro? Tama, magsamba. At, Walang tama naman material. yan. Walang material. Wala, Ganun yung Espiritu, unawa nyo? Ganun yung unawa nyo? So pag sinabing spiritual, kunyari ako, taong spiritual, may material ba ako? Meron, wala? Kung kayo, syempre, tao kayo eh. Yung wala eh. So ano yung tinutukoy dito? Pag sinabing spiritual, kunyari ako, taong spiritual, pag sinabing taong spiritual, ano ibig sabihin? Taong naghahanap or taong makadiyos. Yun lang ibig sabihin yan. At sa papaanong paraan tayo nagiging naghahanap ng Diyos? Basahin natin ang awit 42, letra por letra, no? Pakinggan bro, no? Ganda to. No, dito direct to the point, bro, kasi pumasok ako sa ibang live ng mga born again. Nagkakantahan, ginawa ko, nagturo ako doon. Kasi nung magtuturo, syempre nahiya naman ako. Maawat na rin sila. Eto na, natin. Ganito ang taong spiritual, bro. Ito tinatawag na spiritual desire. Ibig sabihin, naghahanap ng Diyos. Sa papaanong paraan tayo naghahanap ng Diyos? Kasi meron tayong kaluluwa. At yung kaluluwa natin, iyon yung espiritu. Nasa espiritong kalagayan siya. Hindi kagaya ng mga hayop, meron silang kaluluwa na mamatay. Material soul or spiritual, material psychic. Pag namatay yung aso, patay na yan. Yung principle of life niya, wala na, maglalaho yun. Hindi kagaya ng ating tayo'y tao, yung buhay natin, ano ang principle? Hiningahan tayo ng espiritu ng buhay, gawa tayo, wangis tayo sa espiritu, yung ating soul or yung immaterial substance. Basahin natin to. Psalms 42 verse 1 to 2. Kung papaano nga ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon nananabik ang aking kaluluwa sa iyo, O Diyos. Tama ba to, bro? Ito ba yung taong spiritual? Kung papaano nga ang usa ay nananabik sa batis na umaagos, gayon ang aking kaluluwa ay nananabik sa iyo, O Diyos. Tama ba to, bro, Brother Nan? Nakasulat niya sa Biblia eh. So ito yung prinsipyo ng pagiging taong spiritual. Kung taong spiritual ka, ito ka, naghahanap ka ng Diyos, para kang isang usan na nananabik sa batis na umaagos. Tama? Ganon ka rin ba? Para kang isang tuyong lupa na nananabik sa batis na umaagos sa paghahanap ng Diyos. Ganon ka rin ba, bro? Amen? Amen ba? Ganon ka rin? Alright, basahin natin yung verse 2. Tingnan natin kung ganito ka. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Ganito ka rin ba? Naghahanap ka ng mukha ng Diyos? Sa verse 2, naghahanap ka ng mukha ng Diyos. Hinahanap mo ba ang mukha ng Diyos? Sige po. Sino ang mukha ng Diyos, bro, sa New Testament? Basahin natin. Ikalawang Korinto 4 talatang 6. Ito, basahin natin. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magdingding ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanglaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa muka ni Hesus Kristo. May muka ba kayo ni Hesus Kristo, bro, pag nag-worship kayo? Para makasamba kayo sa Espiritu at katotohanan? Ngayon? Wala. Basahin natin to. Ano yung prinsipyo dito sa awit 42? Naghahanap yung kaluluwa ng Diyos.
gusto ng kaluluwa natin makita ang muka ng Diyos nananabik. Nag-aasam, nananabik. Parang isang tuyong lupang nananabik sa batis na umaagos. Sa verse 63, papaano ngayon tayo niyan mag-worship? Papaano natin ito? Ang Diyos nasa langit. O basahin natin. Awit 63 verse 1 to 2. O Diyos, ikaw ay aking Diyos, hinahanap kitang maaga. Nauuhaw ang aking kaluluwa. Ang aking laman ay sa iyo nananabik. O pati yung flesh niya. Umibabaw na yung spiritual will. Ano to? Sa gayoy, gaya ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. Hindi, gaya daw ng isang tuyong lupang uhaw na walang tubig. Ano? Sa gayon, ako ay tumingin. Saan? Sa sanktuaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Pagmamasdan mo doon sa sanktuaryo ang kaluwalhatian at kapangyarihan, kaluwalhatian mo. Saan nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos? Sa mukha ni Kristo. 2 Korinto 4 talatang 6. Kaya kung sino man na makakita kay Kristo, masisiyahan na. Sabi ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama, at kami ay masisiyahan na. Sapat na ito sa amin, sabi. Mantakin mo yung sabi ni Felipe, gusto na. Okay na ako, masaya na ako. Masaya na ako sa buhay ko pag nakita ko ang Ama, sabi ni Felipe. Anong sabi ni Kristo? Felipe, tagal mo na akong kasama. Hindi mo ba ako nakikilala? Ang nakakita sa akin, Felipe, ay nakakita sa Ama. Paano mong masasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya, pag tumingin ka sa sanktuaryo, dapat mamamasdan mo si Kristo. Hindi yung mga kusino-sinong tao. Nangyari sa mga bra? Yun yung pagsamba sa espiritu at katotohanan. Nangyari sa mga bra? Hindi sinabi dyan sa John 4:24, sabi ni Kristo, ang pagsamba sa espiritu at katotohanan, walang imahe, kabaliktaran. Naka-reverse nga yung interpretation eh. Nakapabaliktad, nakapaatras yung interpretation ng iba. Takay mo pa atras na interpretation. Diba? Yung pagsamba sa espiritu at katotohanan, tumatanggi sa imahe. What? Gara, no? Weird. So brother Nan, ngayon mo lang ba ito natuklasan, bro? Sa tagal-tagal ng panahon na naglalagi ka dyan sa Catholic Christian nyo, bro. Ngayon mo lang ba ito natuklasan yung ganitong letra por letra sa Biblia? Ito pala ang tunay. Kasi walang klaro eh. Kung ako magtanong, saan nakasulat pag sinabing pagsamba sa espiritu at katotohanan? Walang imahe. Nagtatago sa imahe, umiiwas sa imahe, nagbabasag ng imahe. Kabaliktaran, men. No? Iyan ang interpretasyon ng Diablo, sa totoo lang. 2 Korinto 4:4. Na binulag ng Diyos ang sanlibutan ng pag-iisip ng mga taong to na hindi nananampalataya upang huwag nilang hanapin ang mukha ni Kristo na siyang larawan ng Diyos na si Kristo. Diba? Ang linaw guys, oh. Letra por letra guys, no? Brother Sek, kamusta bro? Kamusta bro? Ito, si Sek, masipag dito. Merry Christmas bro, ha? Merry Christmas bro, advance Happy New Year. Oh, masipag to sa huwag tayong titigil, no? Kahit kung ano-anong sabihin ng mga iba dyan, na sila lang ang tama, so 100% ng CFD sa buong Pilipinas, mali. Merry Christmas, bro, Sek. Oh, bihira talaga buhay to. Hey, Pasko eh. Si brother, alam mo pa rin Ano yan? ang sikat bro? Kilala mo pala yan? nainis nga ako bro eh. Sa totoo lang, ano kaya? Gagawin natin dito? Alam mo yun bro, yung tao na yun. Noong 2022 ata yun. Tinama ko ng debate yun kasi nga, ewan ko kung alam mo yung point ko ah. Sabi niya yung Isaiah 9:6. No, hindi natupad kay Kristo yan. O kita mo? Sabi niya. Bobo? Tignan mo? Hindi natupad kay Kristo? Sabi ko sa kanya kasi friend kami sa Facebook. Sabi ko,
debate na lang tayo bro, patutunayan ko na yan ay natupad kay Kristo. Sabi niya, ano bang natapos mo? Scholar ka ba? Sabi niya. Yan siya, scholar ba ako eh. Scholar personal na pala yun siya, eh. sabi niya. Oh, Bible scholar daw siya. Bible scholar Sabi niya, siya. Bible scholar, mali-mali aral. Mga self-proclaim na sa scholar. Taki mo kung natuloy yun, hindi nakakahiya siya. Di ba? Tapos alam mo yung palusot niya bro, kasi dumami na kami doon eh. Medyo marami nagko-comment na iba. Sabi niya, oh, ganito kasi yan bro, sabi niya. Sa Jewish tradition, Ayan na naman ang tayo. katuparan yan. Di ba? Sabi ko, hindi naman Jewish yung usapan eh. Siyempre, pag tradisyong Hudyo, hindi nila isisingit ang Kristo doon, ililihis nila yun. Ay, inutin. Hindi pa lang So, ba't ano siya? Hudyo siya? Oo nga Hudyo eh. ba siya? Hindi naman Hudyo. Yun na nga eh. Ano Hudyo yan? Yan lang nga naman, isaksak nila. Si Kristo ay Messiah. Hindi na Hudyo yan, Kristiyano na yan. Tatanggi ng mga Hudyo na lang yan sa ano, sa nationality. Jewish na lang nationality, pero Christian Jew na yan. Oo. Bakit di niya naintindihan yung walang hanggang ama? Di naman yan titulo na pangalan ng God the Father. Pag sinabing walang hanggang ama, yan yung new Adam. Ibig sabihin, hindi na si Adam ang kikilalanan nating tatay na na pinakatatay. Ang pinakatatay na ang bagong Adan, si Kristo, kasi sa kanya maghahari, sa kanya ipapamana niya ang buhay na walang hanggan. Yun yung eternal mediator as a man. Pag sinabi kasing Adam, man. Pag sinabing man, first Adam, yan yung unang tatay. Tatay ng lahat, walang hanggan yan. Hanggang sa kahuli-hulihang tao sa buong mundo, kikilalanin mong tatay si Adan. Ayan yan. Kaso si Kristo na yung bagong Adan. Okay lang yan. Pag naipanganak kang muli, papasok ka sa new creation. John 3:3-5. Alam niyo ba kung saan parallel yung John 3:3-5, guys? Basahin natin to. Sunod-sunod na natin to para maganda, no? Yung John 3:3-5, sa totoo lang, quoted yan sa wisik na bautismo lang. Sa Ezekiel. Basahin natin, ha? Ezekiel verse 36. Ezekiel chapter 36 verse 25-28. Tignan nyo to, ha. Ito yung pinakamalinaw na propesiya sa baptism. Na hindi rin alam nila to. Pasikat lang sila ng... Parang unahin nila mag-aral, no? Pero tulungan tayo, hindi yung atake ng atake. Natulan ko lang Sabi pa niya, sila. bro. Nakinis Sabi pa kasi, niya, kasi sino ba kasing tatamaan? Sige, sinong unang tatamaan sa live nila? Di ba ako? Tsaka si Kuya Alvin. Basahin natin Kasi to. ang sabi niya, Sige, Angel, basahin muna natin to, ha, para maganda to. Makinig kayo. Ito. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Yan, ha, sprinkle yan. Sa Hebrew yan, no, yung sprinkle, yung zarak. Sprinkle talaga yan, sprinkle. Basahin natin ito. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ng inyong karumihan. Di ba yung baptism, lahat lilinisin niya? Sa lahat ng, pating original sin, damay. Sa lahat ng inyong karumihan. At lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong mga Diyos-Diyosan, mga idolatry. At sa verse 36, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ilalagay ko sa inyo ang bagong espiritu. O yan, o. Rebirth. Bagong puso, bagong espiritu, rebirth. Be born again. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Yun yung ipapanganak ka sa espiritu. At anong verse niya, bro? Ezekiel 36 verse 25-27. Basahin pa natin to. Tingnan nyo to, ha. At palalakarin kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. Yung church, pasok na sa church. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa akin. Sa verse 28, kayo'y maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyo, kingdom of God. Yun yung sinabi ni Kristo, maliban ikaw ay panganak sa tubig at espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit.
maninirahan kayo sa lupaing ibibigay ko sa inyo, sa inyong mga ninuno kayo magiging aking bayan at at ako'y magiging inyong Diyos. Kaya nga tinanong niya yan kay Nicodemo. Basahin natin dito. Nicodemo. Sabi dito, sa verse 3, sumagot sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang sa taong panganak ng muli, hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Yun na yun. Kaharian ng langit, ipanganak mo na muli, bigyan ka ng bagong espiritu, bagong buhay, bagong puso. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may ipanganak ako, isang tao, kung siya ay matanda na? Makakapasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ng isang taong ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Ang ipinanganak naman niya at pinanak ng espiritu na. Huwag kang magtaka, di ba? Sinasabi sa kanya, kailangan kong ipanganak mo muli. Di ba? So, sabi dito, sabi sa kanya ni Kristo, kailangan mong maipanganak na muli. Dapat maintindihan niya ni Nicodemo kung ano to. Kasi bago yung mga si Nicodemo ay isang pare, ito ba ito, pare? Ano ba ginagawa ng pare bago maglingkod sa Diyos? Maliligo muna? Hindi. Wisik lang ang gagawin niyan. Sa Numeros 8:7. Pag nabinisikan sila, lilinis sila lahat doon. Pag di nila ginawa, pwede silang mamatay. Pag naglingkod sila sa holy place at mga holy things. Wisik lang ang gagawin niya. Basahin niyo Numeros 8:7. Kung paano yung pare maglinis ng lahat ng kanyang kasalanan. Ngayon, binigyan ng linaw yan ni Ezekiel sa New Testament, yung wisik na yun, iyon yung magbibigay na sa'yo ng bagong espiritu at bagong buhay. Wisik talaga yan. Mas biblical talaga yan, sa totoo lang. Pati yung buhos, mas biblical yan. Sa totoo lang Kaso nga lang, hindi na natin gagamitin ito kasi letra por letra to. Kailangan, hindi letra por letra daw ang gagamitin natin ng mga verse. Pambihira talaga. Ang weird, no? Kaya nga doon Alam mo kasi yung argumento niya. Sarap Ano to daw, sa damo tayo. Diba? Hindi naman tayo lahat letra por letra din di ba? Ang argumento natin, merong letra por letra, meron ding hindi. Ang ginawa niya kasi Hindi. Pero ba kung declaration dito, lahat ng sa Bible, letra po letra, lahat yan nakasulat yan. Kuy talaga. Laban, no? Laban sa buong Luzon, Visayas, Mindanao na kalaban. Sa akin lang sa totoo lang ako, naiinis na rin ako Gusto ko na magkaalaman na kasi gano'n na Diyan na yan Na pang gagawin natin, na-i-upload na live na yan, di ba? Tapos anong nangyari, brother boy? Ay, comment si Brother Rosby doon. Pinalaga, hinamon ng debate ni Brother Rosby. Tapos, chinat ko, sabi ko, huwag mo nang patulan yan, bro, kasi nga, noong 2020 pa lang post mo yan, 5 lang yung nagla-like. Ngayon na. Kaya ganyan na. Sirado. Tara, muna na natin kaya. Tara, bagong magbagong taon. Kaya wag natin pansinin yun, bro. Makikilala lang yun. Dami natin maling aral Hindi ko nga pinapansin yung maling aral nila. Sa totoo lang, nakukonsensya nga ako. Nagkakasala pa nga ako. Pag may maling aral ako naririnig sa kanila, hindi ko kinukulik kasi alam ko ma-pride sila. Masaktan sila. Gusto ko na lang ipag-pray na sana malaman nila yan ng kusa. Kaso hindi nila nalalaman ng kusa. Paano nga? Mapapride nga. Pag mapride ka talagang tao, hindi ka talaga matuto. Kailan mo alam kasi sa kalulugan. Formation. Ayaw nang makapakinig ng tamang aral. Ang takim mo. Ewan ko. Alam mo dati, nag-sharing kami noon. Ang pa noon, kasi feeling talaga siya magaling. Puro English yun, bro. Pag magbigay ng presentation yun, English lahat yan. Sabi ko sa'yo, matatawa ka. Napanood mo yung laban nila ni Kuya Alvin, bro? Napanood mo yung laban nila ni Kuya Alvin? Hindi ba Meron Ang ba? takim mo sa PM nila, hamon siya ng hamon, English lang. Puro English lang. Nag-present na nagtagalog, sinita ni Kuya Alvin. Sabi mo English lang. Ba't nagtatagalog ka? Si Kuya Alvin, hindi niya alam. Talagang tuloy-tuloy yun. Hindi talaga yun matchuchuk. English. Ayaw niya. Brinek niya yung sarili niyang rules.
puro yabang lang English eh. Sabi pa sa akin, Magpaasa no? Sabi niya sa akin, alam mo bro, sabi niya, patunayan mo muna sa akin na karapat dapat kang humarap sa akin. Kasi ang mga kadiskusyon ko, theologian, Bible scholar, sino ka? Kung sabi ko, hindi naman ako nagmagaling, alam ko, wala naman akong bilang, pero, syempre, sharing lang naman to isip-isip ko, sharing lang. I-share mo yung kaalaman mo. Ganun lang naman yun. Ba't nandyan ka? Sabi ko, dapat doon ka sa magpunta ka sa CBCP, doon ka na lang makipag-discussion. Ba't nasa public ka? Ayaw mo palang i-criticize ka ng mga taong maliliit? Tsaka, ano ba yun? Coming from you, grabe. Gara, no? Ang weird. Nag-ano ko doon bro, yung sinabi niya na mali na yung pinangaral ni Father Darwin. Doon talaga ako na. Diyan sila magaling. Ako kaya mangulik sa kanila ngayon, sabihin ko lahat ng maling aral nila dito, tutulan kaya nila ako? Ba di na nila ako matutulan? Pag sinabi ko na dito lahat ng maling aral nila, baka wala na, forever na to. Tapos ang gagawin nila, magmatigas na lang, ipanindigan na lang. Kagaya ng God died figurative ng figurative. Nagsabi lang nga CBCP, hindi nga pwede figurative. Figurative pa rin ng figurative. Kaka-simbolo. Meron pala siyang debate bro na in-stand niya na hindi nag-exist si Adam. Ayan nga! Dito literal na tao si Adan. Klaseng kalokohan niya. Pagplaneta siya nang galing. Saan galing yun? Buwan. Hindi na nag-exist. Ano nag-exist si Adan? Halatang di nagbabasa ng CCC. Alam nyo guys sa CCC, sabihin ko sa inyo guys, ito na-record na lahat. Andito na Wala na, nag-gaslight na, nagsindi na ng apoy Sa CCC, ang unang pinuntahan ni Kristo sa Abraham's bosom, si Adan at Eva. CCC. Paninindigan. Paano yan? Tapos hindi pa rin nag-exist. Mali ang CCC. Mali ang Papa. Mali ang Pope. Marunong pa nga sila sa magisterium na simbahan. Ay. Pansin mo kasi sa kanya bro, ganito Sarili silang magisterium. Tara, Gusto niya tirahin yung patunayan ko, literal na tao yan, si Adan at Eva. Unggoy? Amoy natin Nagagalit ka sa unggoy, ganon. Figurative, ibig sabihin. Hindi nag-exist si Adan, hindi rin nag-exist ang original sin. Ginawang figurative yung dalawang, ibis na igalang kahit papano sa totoo lang. Kesyo nawawala na sa eksena si Adan at Eva sa kabutihan. Obligasyon pa rin yan igalang kasi nasa langit na sila. Nasa victory na sila, nasa estado na sila ng victory, tapos na yung mission nila. Ngayon, may purpose ang Diyos. Bakit sila yung nilagay doon? May purpose yan. Kung ibang tao ang nilagay doon, hindi ugali ni Adan at Eva, baka hindi lang ganyan ang gawin. Alam niyo ibang ugali ng tao? Di ba sa demonyo na yung iba? Baka hindi na magsisi. May impyerno na tayo lahat dito. Diba? Sila Adan at Eva, nagsisi yan Sasabihin nila, bakit dapat hindi na lang si Adan at Eva ang ilagay doon? Ibang tao na lang. Baka kung ibang tao ilagay mo dyan, wala na talaga. Baka nagkandaloko-loko na ang mundo. Pinanimulaan na ng mga Alam mo ginawa niya bro boy? Ito lang, opinion ko lang to Alam niya kasi bro na Luzon, Visayas, Mindanao ang daming safety. Pakarami yung iba kahit hindi register safety pero nag-safety na rin sila sila na isabay sa safety ba ng mga official. Ang dami niyan Luzon, Visayas, Mindanao. Kaya gusto niyang banggain lahat 'yon para gagawin siyang content. Siya ngayon ang topic. Isikat ka ngayon pasikat ba kasi? sa ganyan. Ito yan, pinagkaiba mo na tumahay ka sa harap ng video para sumikat. Ano pinagkaiba mo kay Boy Tapang? Diba? Jollibee, no? Jollibee. Wala sa ayos talaga. Wala sa ayos bro Imbis na ipalakasin mo yung loob ng pananampalataya ng iyong kapatid, ang gagawin mo, bubusalan mo, sisiraan mo, babanatan mo. Ganyan ba ang ang turo ni Kristo? Lucas 22:31-32. Pinaka authority sa pananampalataya dito sa lupa, yung Pope, siya yung pinakamataas na mamumuno. Pero ang trabaho niya,
Hindi babanatan niya yung ibang tao. Basahin niya natin dito. Kaya siya pinakamalakas. Kaya siya yung pinakamahina sa totoo lang. No? Siya yung pinakamahina sa grupo, pero siya yung pinakamalakas. Bakit? Mapagkumbaba yan siya. Tapos ano yung kanyang mission? Magmataas, kagaya ng mga ibang heretiko. O basahin natin. Ang dumating ang oras ay naupo siya sa hapag, at ang mga apostol ay kasama niya. Sinabi niya sa kanila, pinakahahanda kung kainin na kasalo kayo. Ang kordero ng pangpasko ito ay bagong ako magdusa. Sabi dito sa Luke 22 verse 31 tayo, verse 31. Adjust na tayo ng 31, mahaba para to. Sabi dito, Simon, Simon, narito hinihingi ni Satanas naligligin kayo gaya ng trigo. Si Pedro to. Subalit ako'y nananalangin para sa iyo. Siya lang. Para sa iyo. Pinanalangin ni Kristo, mantakin mo, pinanalangin niya sa Ama. Para sa upang ang iyong pananampalataya ay huwag mahinto, huwag mawala. Kung makabalik ka nang muli, ay palakasin mo ang iyong mga kapatid. Ayun yung dapat gawin. Palakasin mo yung mga kapatid mo. Kung ikaw ang pinakamalakas, palakasin mo yung mga kapatid mo. Hindi yung upakan mo. Ang ginagawa pa niya, bro, pag nagpapaliwanag yon, kinukumpare yung paliwanag sa paliwanag ng iba. Puro comparison ang ginagawa. Sa totoo lang Kapag nag-live siya sa book. Ay, Doon siya mantakin mo ikaw ang presentor, ang present mo, mamaya itatanungin ko si Kuya Alvin, ikaw ang presentor, ikaw ang magkikriticize? Ano klaseng kalokohan yun? Kung ikaw ang nagpe-present, ikaw ang ikikriticize, hindi ikaw ang present, ikaw pa rin magkikriticize sa nakikinig. Di ba wala sa ayos? Anong logic yun? Saan niya napulot yun na pag ikaw ang nag-present, yung nakikinig sa'yo, ikikriticize mo? Nakakatawa, no? Nakakatawa eh. Weird talaga, no? Weird. Sabi ko sa inyo, ay, kung gusto niya lang talaga, no? Anong gusto niya paksa, patunayan niya, hindi literal na tao sila dati. Ba, anong gagamitin niya sa akin? Bible scholar? Saan sa doktrina ng Catholic Church, lahat ng Bible scholar tama? Kaya nga may poop eh. Kasi pwedeng magkamali yung ibang obispo. Obispo na yun ha. Kaya may pope. Kaya nagkaroon ng schism, may obispo nga nagkamali eh. Kasi pang front mo lang Bible scholar lang, mahinang nila lang yan. Kumpara sa Speaking of schism, bro. Speaking of schism, meron ako nabisitang isang platform na isang orthodox na pare. Tinanong ko, sabi ko, bakit ano ang defense ng Orthodox Church? Bakit hindi nila sinasang-ayunan ng filioque? Ang sinagot sa akin, dahil yun daw nakasaad sa Seven Ecumenical Council. Sabi ko, bigyan mo ako ng isang citation mula sa mga konseho na yun na tinututulan nila ang tinututulan nila ang filioque. Sabay panat pa naman sa akin, ignoramus, di mo alam ang Seven Ecumenical Council. Marioso. Ano na yun? Orthodox Christian na. Ito na eh. Kasi yung, teka lang dyan ha. Hindi naman yung Seven Ecumenical Council yung source ng doctrine. O magkakaroon sila dyan ng error. Dapat ang source ng doctrine, lalo dogma yan, hindi naman yan basta ordinary yung ano lang. Ang gagamitin mo dyan, divine revelation, ibig sabihin, yung Bible or oral tradition ng mga apostol. O syempre, ang pinakamatibay na source dyan, Bible. Nasaan sa Bible? Kaso ang problema, mas malakas pa yung filioque. Pro-filioque sa Bible. Galatians 4:5-6. Diba? So, yun dapat sa pagdating sa mga ganyan, hindi ka pupunta sa council. Kasi wala namang pinagkaiba yung council sa first century. Sa council sa panahon natin ngayon, pag magkaroon ng council sa panahon natin ngayon, parehas lang yan. Kasi same lang naman ang Holy Spirit yan eh. Yung gagabay dyan eh. Ano yung Holy Spirit doon sa first century, second century, third century, mahina. Sa council dito sa panahon natin yun, mahina yung Holy Spirit. Yung Holy Spirit, di naman magbabago Diyos yan. Diba? Isa pa bro, brother boy.
Meron din akong nakausap ko rin yung pare ng Orthodox na yan. Ganito yung tanong ko sa kanya eh. Sang-ayon ka ba na ang teaching ng Christianity is development? O nagde-develop yan mula first century? Yung teaching. Agree siya na nagde-develop. Agree siya. Sabi niya, agree siya. Ngayon, doon sa 9th century, yung huling council doon bago yung schism, sabi niya, hanggang doon lang daw yung aral. Ngayon, yung pagkatapos ng council, Uncle, wala ka. nagdagdag. Katulad ng Immaculate Conception, ano pa yung Theotokos. Oh, sabi ko naman, kung agree ka na development yung teaching, o may development yung teaching, kasi mayroong divine revelation. Ang tanong, kung nasa inyo yung Holy Spirit, sabi ko, kung patuloy kayong ginagabayan ng Holy Spirit, ano yung aral ninyo after yung council ng 9th century? Ano yung bagong aral ninyo? Walang maibigay bro, kasi nga, focus lang sila doon. Ibig sabihin, hindi na nag-work yung Holy Spirit sa kanila after nung ano na yun. Oh, yun yan eh. Ano yung bagong discovery ninyo sa Divine Revelation? Kasi hindi naman lahat pa napag-aralan dapat kung ganyan, bakit ano yung Seven Ecumenical Council? Ano, pag nagkaroon ng pagpupulong ngayon, wala na, hindi na yan gagabayan ng Holy Spirit. So, yun lang yung pinakamalaking butas nila dyan. Tsaka dapat, bigyan nila ng Bible verses talaga. No? By the way, Brother Nan, andiyan ka ba? Baka nainip ka na bro ha? Pasensya na kasi meron kaming nire-resolve ang issue dito. By the way, Brother Nan, pwede ka pa magtanong. Direct question. Uncle Boy, pasingit lang Uncle ha. Yung... kasi Ano yun bro? Ano yun? Ano yun bro? Yung naging orthodox. Sino yung ginigisa niyo Uncle? Sino yung... Yaman na yun bro, huwag na tayo mag-drop ng name. Si ano man nakausap doon, si Sir Knight. Sasakta si John D. Yaman lang yun bro. Wala ako. Hindi ako nasasakta doon eh. Kung Oh, sanay na yan si Jan eh. By the way, Brother Nan, Joke lang, John D. yaman na yun bro, huwag tayo mag-drop ng name kasi ayoko talaga. Si ano ba yan? Ang, Uncle Tekil sa orthodox si Mahabang Balbas ba yan? ang focus kasi talaga ng ano ko ngayon bro, ng issue ko ngayon ito talaga no. Laging ahit bro. Yung laging ahit ba? Wala ka din. Wala kayo din. By the way, Brother Nan, yung electric fan mo yata. Brother Nan, maingay. Bro, andyan ka? Yung electric fan mo, yung parang kumukulog na hangin. I-mute ka muna, no? Hindi ko ma-mute. Sa tingin ko bro, yung tinanong kanina no, nagtanong din sa orthodox si bro sir. Yaman na yun bro. Ano kay Father Lawrence ka nagtanong ano? Yaman na yun bro. Narinig ba ako? Yes Uncle. Huwag na tayo mag-drop ng name Kita ko bro. naman sa kanya na yung sa pinagtanungan ko, kita ko naman na hindi pa ganun ka-concrete yung knowledge niya. Kasi iniwasan ko na lang yung filyoke kasi ayoko nga ng diskusyon. Kaya nga nangyari, nagtanong ako ng maayos, bigla akong inadhomin. Yung mga sumunod na tanong ko, although alam ko naman ang sagot, nag-Socratic method na lang ako. Gulat ako sinesearch na, gino-google yung mga sagot sa akin. Di sana ginugol ko na lang din yung sagot. Yun yung sinasabi ko, mahirap yan. Pag mag-on the spot ka tatanong, das on the spot mo palang pag-aaralan, pwede ka magkamali dyan. Pero kung maingat ka naman, sanay ka talaga gumamit ng na mga ganyang tools, kung talagang magaling ka sa tools, wala namang problema kasi may mga expert naman dyan eh. May mga expert sa pagpipindot-pindot guys, tandaan nyo yan, mga IT, magagaling yan dyan, no? So, yun lang naman. Pangalawa, yan yung sinasabi ko sa Hebreo 5 talatang 1 hanggang 2, dapat pag pare ka, marunong ka makitungo na may kaamuan. Yan talaga dapat yan. Kasi kung hindi ka ganyan, dun mag-i-effect yung sinabi ni Kristo sa'yo sa Matthew 24 verse 7 to 9, huwag kang patawag na ama. Ganun lang yan eh. Pag maangas ka, na pare ka, tas mapagmataas ka, ano ka sa tao, huwag ka na magpatawag na ama, sabi ni Kristo. Doon na-epekto yun, yung huwag kang papatawag na ama. O, basahin natin letra por letra, o. Hebreo 4:4-5, Hebreo 5:1-2. O, ano pa bang symbolical dito?
Bawat pinakapunong pari na pinili mula sa mga tao na pinangangasiwa ang mga bagay na may kaugnayan sa Diyos para sa kanilang kapakanan upang siya makapaghandog ng kaloob sa mga alay para sa kasalanan. Siya ay marunong. Tingnan nyo marunong makitungo na may kaamuan sa mga mangmang at naliligaw. Yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. Ang linaw niya, no? Mangmang at naliligaw pa. Samantalang yung nagtatanong sa'yo, simpleng tanong lang naman yan. Simple question, ano lang naman yan. Tapos, i-degrade mo pa yung tao, sasabihin mo, wala ka palang alam. Ba't ka nag-live? Hindi ka magpapatanong, kasi aasarin mo yung magtatanong sa'yo. Di wag ka na nga magpatawag na ama. Hindi sa'yo karapat-dapat yung authority. Dapat i-practice ng mga bawat pa. Kaya nga yung mga pare actually, kaya nga unti lang yung para nakikipag-debate. Kasi pagdating sa debate, hindi talaga maiwasan yung pagtatalo dyan, tataas boses mo. Diba? Kaya si Father Darwin, pag naipag-debate yan, maingat yan. Nag-iingat siya kasi alam niya yung saan siya lulugar. No? Isa siyang pare. No? Si Kristo ang pinakaparing perfectong walang kapintasan talaga. Basahin natin dito. No? Yun yung siya yung ganong pare. Kaya pag nagkukumpisal yung mga tao, no, pag magkumpara ng confession, talagang ang ating Panginoong Kristo, ang kabanalan niya, ang ginagamit ng priest. Ang umiiral dun sa pagpapatawad ng kasalanan, hindi yung kabanalan ng mismong pare. Kasi wala talagang pareng perfecto. Yan naman talaga totoo niyan. Si Kristo lang yon, maliban siyempre kay Kristo siyempre. Si Kristo yung pinaka-perfect priest, no? Nakasulat yan, sabi ni St. Paul sa mga Hebreo, sa mga taga-Hebreo, sa Hebreo 7, 27, 28. Yung perfect, kasi na doon. Perfect priest. Perfecto talaga siya Hebreo 7, 27. Hindi gaya ng ibang pinakapunong pare, hindi kailangang maghandog ng alay araw-araw. No? Una, para sa kanyang sarili, mga kasalanan, at saka para sa kasalanan ng buong bayang ito. Ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang inihandog ang kanyang sarili sapagkat hinihirang ng kautusan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng panunumpang dumating na kasunod ng kautusan ay humirang sa anak na ginawang perpekto. Hindi na, kadiin, perpekto. Diba? So, yun ang ex ofere operato. Yung kabanalan ng priest, wag niyong questionin na, makasalanan din yung pare, hindi rin niya ako kayang ilapit sa Diyos. Hindi. Kasi, meron isang pare sa likod niyan. Lahat ng mga pare natin, isang pare lang na perpekto, na yung bisa ng kanyang lang pagkasugo ayon sa bisa ng pagkasugo ni Kristo. John 20 verse 21 to 22. Kung paano sinugo ako ng Ama, ganyan din naman sinusugo ko kayo. No? Sino man ang inyong patawanan na ipapatawad sa kanila. So, diba? Letra por letra yan. Yan na naman letra por letra. Perfecto. Anong simbolo pa ng perfecto? Kabuuan na yan Diba? Anong gagawin natin? Sabi na, bawal letra por letra, bawal letra na klaseng kalokohan mo. Kalokohan mo yan Huwag mong sa akin ikapit yan. Ganito na lang. Kung yung mga ibang Catholic, hindi ko naman pinipilit na gayahin tayo yung style natin. Ano naman tayong ganong claim na dapat gayahin nyo kami. Kami ang standard. Hindi nga kami nag-claim ng ganyan. Kami ang standard. Sila lang Nagsasabing 100% CFD. 6 lang ang tama. At kami ang nakakakilala. Kalukuhan yan. Kayo ang standard pala. Diyos kayo. Na-census nyo yung buong tao sa bansang Pilipinas. Sakop nyo. Grabe para Holy Spirit ba itong mga to? Alam lahat, So, kung hindi nila kaya yung ganyang style, edi wag nilang gawin. Diba? Kayo, kung hanapan kayo ng kadebate nyo na letra po letra, wala kayo maibigay. Sabihin nyo, labanan nyo si Boy Letra. Ayan. Lahat ibigay sa'yo niyan. Hindi yung mga ibang katoliko, mali ang paggamit sa Bible. Mali. Ganito talaga yan, Pero ba mali paggamit dito? Wala man. Magkamali pa nga ako. Baka pag mag-symbolical ako dito, pwede pa ako magkamali. Kasi
Pag magsimbolo-simbolo, bibigyan mo ng malalim na kahulugan yan. Di ba? Baka paliwanag mo. Ganun yan eh. Papaliwanag mo yan. O kagaya si Eva, anong simbolo ni Eva? Kaya ba simbolo si Eva? Tuktok ko kaya naman yun, no? CCC. Hindi nagbasa na CCC, pambira. Kamuti eh. Pag symbolical kasi hindi yan nag-i-exist eh. Siyempre, symbolical lang pala eh. Simbolo, ibig sabihin may ibang kahulugan na mas totoo, mas malawak. Ibig sabihin kaprasong knowledge. Ano lang yan, partial info, hindi yan ang kabuuan. Di ba? Tawa ako doon sa comment eh. So anong gusto mong gagawin namin? Maniwala kami sa'yo. Dahil si Eva at si Adan hindi nag-i-exist. So kasi Eva si Adan, hindi na mag-exist yan. Ito nga ang punto ng Catholic Church diyan. Bakit literal na tao yan? Bakit pwede namang sabihin science eh? Sabi kasi sa mga theory, mga unggoy, tapos mga grupo-grupo. Yan ang sumisimbolo kay Adan. Wala talagang Adan. Pangalan ng grupo yan. Kasi si Adan tao. Ibig sabihin daw ng Adan, humanity, yes. Yun naman talagang ibig sabihin nun. Pero hindi porket ang pangalan ni Israel ay Israel, hindi na siya totoo. Kunyari, pangalan ni Israel, Israel, pero may Israel talaga. Ibig sabihin, hindi na totoo si Israel. Hindi kasi anak niya lang mga taga-Israelita. Ngayon, kaya siya tinawag na Adan, kaya siya tinawag na tao, kasi lahat ng tao, anak niya. Ganun lang naman kasimple yan eh. Lahat ng tao, anak niya. O bakit tinawag si Maria na Maria, ina ng simbahan? Kasi lahat ng nakakagraduate, nakakapunta ng langit, ang batayan si Mother Mary, isang babaeng birheng, walang kapintasan, haharap kang mapapangasawa si Kristo. Ikalawang Korinto 11, 1:2. Letra por letra din. Diba? O yan ang simbolo ni Adan, tsaka ni Eva, ang mga tao. Isibig hindi totoo kasi dati daw wala daw nakasaksi. Wala nga nakasaksi pero tinuturo na nga ng Diyos. Ano pa bang dapat mong anuhin dyan? Tinuturo na ng Diyos eh. Wala nga saksi. Sabi, wala kasi saksi ka ba doon? Hindi nga saksi. Kasi may Bible nga. Anong gagawin natin sa Bible? Huwag paniwalaan kasi walang saksi. Anong klaseng aral yan? Walang saksi. Letra por letra. Nabasa nyo na ba itong doon muna tayo sa tao. Literal ba na tao si Adan at Eva? Yes. Bakit isang pares lang? Ang tanong. Indikasyon yun na lahat tayo magkakapatid. Kaya dapat lahat tayo magmahalan. Ganyan lang kasimple yan. Isang lang magulang. Diba, ako, magkapatid pala talaga tayo kasi kung tutuntunin mo ng tutuntunin yan, lolo ng lolo, down hanggang Kalada na Eva, magkapatid lang talaga tayo. Ganun lang yan eh. Hindi maggawa ka pa ng ibang espekulasyon nung pupunta ka dun sa scholars kasi, sabi ng scholars kasi. Yung mga scholars na yan, pag nakakaroon ng mga discoveries, isisiwalat talaga nila yan. Kung bahala na kung tama o mali, ang importante siniwalat nila, pero alam nila na i-criticize yan. At yun ang gusto nila, i-criticize yan para magkaroon sila ng idea kung ano ba talaga ang totoo. Yun lang yan. Diba? Mayroong mga scientist ng mga Katoliko, tapos mayroon kami na naisip theory, hindi kaya maraming unggoy dati tapos naging tao. Yan, nila sa mga sa mga theologian, ilaban nila yan. Okay yun, kasi nga i-criticize yun. Hindi sinabi na paniwalaan mo agad na standard sila. Ang standard, ang magisterium, nawawala na sa hulog, di ba? By the way, si Pag-ibig ni Kristo, itong ating bisita, si Joshua pala to. Pala Joshua, papalit ka ng nakakalito ka, Ngayon, kung hindi mo papaniwalaan kasi nga walang saksi, ay hindi mo pala talaga alam, no? Basahin niya natin ito, Hebreo 11 talatang 1. Ito basic to, Hebreo 11:1, baka hindi pa nila alam. Letra por letra to. Basahin natin, ha? Ito yung sermon ni St. Paul sa mga taga-Hebreo. Ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan. Yun daw yun, hindi sinabing katiyakan sa nasaksihan, inaasahan. Ano pa? Ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Iyan yun.
Hindi ikakatwiran mo na. Hindi literal si Adan Nateba kasi walang saksi doon sa sa creation. Ano nga sinulat nga? Diba? Ano mali yung CCC? O hindi nagbasa? Diba? Kaya ako dati nung hindi ko pa tapos basahin yung CCC, marami akong quiet quiet muna ako dyan bro kasi hindi ko pa alam yan. Ganun lang ako dati kasimple. Kaya napapag sinasabi nila si Adan Nateba symbolical. Hindi ko pa natapos yung CCC basahin kasi kapal-kapal niyan quiet muna ako bro, basta ako, quiet ako dyan, hindi ko pa alam yan. Pero pag natapos ako mag-aaral, malalaman ko rin yan siguro. Hindi ako nagmamadali, no? Sila nagmamadali conclude kung ano-ano. Parang sabik ba? Sabik sa pansin, sabik sa kung ano-ano. No? Sabik sa papuri. Kung papuri lang, pinupuri naman namin kayo dito. 'Di ba? Pwede ka naman, bro, ang galing mo, bro, gwapo mo, bro, Ikaw na. Pwede naman ito, magaling to. Pwede naman yan, pampalakas ng loob mo yan, 'Di ba? Pero yung maghanap ka ng puri, awayin mo yung ibang tao, ida-down mo yung isang tao para yung ibang tao makakita, pupuriin ka, mali yun. Kalokohan yun. Kung gusto mo, makipagdebate ka na lang sa mga protestante. Kasi hindi mo kaya. 'Di ba? Takot ka. Pag hinanapan ka ng letra por letra, wala ka maipakita. Ang ibigay mo, Bible scholar. Pagtawanan ka ng mga protestante dyan, pag ganyan, Bible scholar ng Catholic, ayaw ka nila. Papa nga ayaw nila Di pa nag-isip? Pope nga ayaw. Pope na yun Sinong tatalo sa Pope dito, sa lupa, sa pananampalataya? Di ba wala siya na yung Supreme Pontiff. Wala nang sa kanyang hihigit sa pangangaral. Siya ang pag nagkaroon ng salungatan, siya talaga yung pinaka niyan, magpapatigil niyan. Since kung saan siya pumanig, dun talaga yan. Kasi kung pantay-pantay lahat yan, sino paniwalaan mo kung walang isang mataas dyan? Kaya naglagay ng isang mataas para palakasin yung pananampalataya ng kanyang mga kapatid, hindi para guluhin. Di ba? Ang weird talaga, no? Grabe. Nangyayari dito, no? By the way, ayan, no? Mapapanood din nila yan. Ganyan na lang din yan. Social, ganyan na lang din, No? Nag-live lang, paano kung di ko napanood, di wala, no? Ganun pala, no? Gara talaga. Ano lang ba napansin, bro? Last week pa yan, Ayun nga, Hindi kasi ako mahilig magbantay-bantay sa mga gawain ng mga kapatid natin, bro. Pwede din ako kung anong mali nito, Sabihin ko, tignan ko kung anong mali nito, papanoorin ko. Hindi ako ganun. Ano pala ko dyan? Mentor mo ako? Hindi naman. Di ba? Logic yung logic, no? By the way, sige lang, bro. Brother Sek, mag-share ka lang, no? Wala mang umakit, no? Nagpapa-film review daw sa'yo. Ang weird talaga, no? Gara talaga, no? Gara, Gusto daw magpa-film review kay Uncle Boy. Kaya daw paki-replay na lang daw nung live. wala naman minention. Kaso talaga, tatamaan yan, di ba? Tapos talaga tayo dyan. Walang ilag yan, Kaya masama talaga yung loob niya. Isipin mo naman, bro, brother boy. Ang haba-haba ng presentation niya, haba-haba ng paliwanag, English pa lahat. Tapos yung magla-like, 5, 7, comment, 3. Ikaw ba naman hindi ka ganun? Ang gagawin mo, banatan mo yung CFD para pag-fiestahan ka Di marami ka nang ma-share. Sikat ka na ngayon. Naghubo ka na sana sa kalsada, di ba? Uncle Boy, Panoorin ka ng mga tao. Uncle Boy, paalam na muna ako. Pasok na ako sa Detective, sige. Salamat. Ingat kayo. Ingat, Uncle Detective. Gusto niya pala sumikat, gayahin niya yung mga born again, doon siya mag-public preaching sa kung saan pang public place. Atinan niyo to, Bigyan ko kayo ng magandang kung alin ba talaga yung favor pagdating sa interpretation. Sa totoo lang, kadalasan talaga pinapaboran yung letra por letra. Kaso siguro hindi nila baka kung ano-anong interpretation ang ibibigay nila dito. Sa Genesis 9, verse 25, at sa kanya sinabi, sumpain si Kanaan. Siya ay magiging alipin, di ba? Ngayon, pag binasa mo dito sa bakit siya sinumpa? Sabi dito sa si Kanaan yan yung anak ni Ham, di ba? Ang mga anak ni Noe na lumabas sa daong na ay
Sem, Ham at Jopet. Si Ham ay siyang ama ni Kanaan. Ayun si Ham. Ang mga ito ay tatlong anak ni Noe. At sa kanila nagmula ang lahat ng tao sa lupa. Hindi na niya sa kanila na nagmula lahat ng tao sa lupa. O, hindi pa rin literal yan kasi hindi daw lahat no? Si Noe ay isang magbubukid at siyang pinakaunang nagtanim ng ubasan. Uminom siya ng alak at nalasing. At siya ay nakahigang hubad sa loob ng kanyang tolda. Ang unawa ng Katolik dito, literal, letra por letra, iyan na yun. At nakita ni Ham na ama ni Kanaan ang kahubaran ng kanyang ama. At isinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas. Literal yan. Nakita niya yung kahubaran ni Ham, pinagtawanan niya, kinutya niya, kuwinento niya sa dalawa niyang kapatid. Kumuha sina Sem at Jophet ng isang bala-bala nilagay sa balikat nilang dalawa at tumakad ng papaatras. Literal na papaatras yan. At tinakpan ng kahubaran ng kanilang ama. At ang mukha nila patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Literal yan. Letra por letra yan. Nagising si Noe sa kanyang pagkalasing at nalaman ang ginawa ng kanyang bunsong anak. Literal yan. Hindi sinangayunan ng Catholic Church dyan. Yung dalawang hypothesis na rabbinic na kinapon si Noah ni Ham, ni Ham, o isang rabbinic hypothesis. Hindi daw literal na nakita, symbolical daw, kinapon daw si Ham para hindi na magkaanak, para daw wala ng karibal si Ham. Parang asama-sama ni Ham, kakapunin mo tatay mo. O ano pa? Yung isang pang interpretation yung tinatawag na maternal sexual intercourse. Nakipagtalik si Ham sa asawa ni ni Noah. Ayaw din ng Catholic Church noon. Bibigyan mo pang ibang kahulugan yan. Sabi ng Catholic Church, iyan na yun. Ang ibig sabihin lang yan, igalang mo yung tatay mo. Ayun yung sumpa dito, hindi ito mabigat. Kasi prophetic curse lang to. Hindi to sumpa dahil galit kita galit. Na sinusumpa kita galit ako, so hindi ganun. Ang sabi na dito, sa kanya sinabi sumpain si Kanaan. Siya magiging alipin ng kanyang mga kapatid, At sinabi niya, purihin ang Panginoon, ang Diyos ni Sem at Kanaan, maging alipin niya. Yan lang naman yan, wala naman sinabi. Kasumpa-sumpa ito, ba't mo ginanito, ginanyan? Hindi pa ganun eh. Di ba? So, Ganito na lang, brother boy, ganito na lang. Pag nakapasok ako sa live nila, itatanong ko yan, anong symbolical meaning yan? Bibigyan ka mga simbolo-simbolo. Kung ano-anong kalokohan, mga Bible scholar niya, kasi paglaban-labanan kaya natin yung Bible scholar, anong mapala natin? Yung mga Bible scholar, ganyan talaga yan sila. Yan talaga trabaho nila. Mag-develop ng doctrine, magpakita ng mga panibagong views. Pero hindi sinabi na paniwalaan nyo agad. Ito lang yung discover ko. Ito sa akin to. Diba? Teka lang nga. Ano yan, pre? Ha? So ganyan lang naman yan eh. Ngayon, syempre sa Bible scholar, marami talaga to. Yan, Bible scholar, ilagay mo yan. Pero sa Catholic Church, sa standard natin, standard na interpretation acceptable ng Catholic Church, yung standard magisterium, ano ang turo nila dyan? Literal. Letra por letra. Diba? O sino lamang? Ako o sila? Ganyan style ko, babasahin ko na lang. Tapos iyan yung isasampal ko sa sa protestante. Ito. Diba gan? Una sa lahat, yung rebulto, paano mo pagtanggol sa symbolical yan? Sasabihin mo, si Kristo ang bato. Ganon? Ang bato na panulok sa church. Si Kristo ang punong kahoy. Hindi yun pandebate. Ano lang yun? Kumbaga adlib, pampaganda ng presentation. Pero yun yung i-argument mo. Ang topic rebulto. Ba't mo yung symbolical na pagiging bato ni Kristo? Topic rebulto. Di dun ka sa letra por letra na rebulto. Doon rebulto sa Matthew 25:19. Anong interpretation yan? Rebulto talaga ng anghel yan, di ba?
May iba pang ano yan. Hindi yan tunay na rebulto. Ano yan? Gara talaga na. Yaman na, Tignan mo yaman. yung, yung Facebook page nila. Wala mang, kasi kung talagang tama ka, ganito kasi. Hindi mo kailangan mangumbinsi na eto dito ka sa akin, tama ako, magaling ako. Hindi mo kailangan gawin yun eh. Kung talagang tama ka, kasi yung tao, kahit mahina pa yan mag-isip, marunong yung makiramdam kung tama ka o hindi. Kaya dapat yung motibo mo, ako kasi ang motibo ko, kaya ako nag-aral ng Catholic doctrine, hindi para mamuna ng kapwa o Catholic na magmataas sa kanila, na makipagpaligsahan. Ang motibo ko, makipagdebate sa ibang church talaga. Debatihin ko yan. Yung ganyang klase na pangkokorek, pwede mo yan gamitin privately. Diba, Oh, yes, bro? pwede. Yun na. Mali ka, bro, ah. Hindi yung sabihin mo, hindi yung ipapublic mo yan. Diba? Ayun ang tama Yun yan. dapat. Private tama. Kasi ano yan eh, hindi naman yan ang motibo mo. Hindi naman sports to eh. Na may number 1, may, di ba? Wala naman sports ba yan? Ginawang Ang sports problema, mo. brother ko, wala siyang record na nakipagdebate sa protestante. Ayun nga, wala nga record. Yun yung ano. Hindi, may record siya kay Dino. Kaso binalagbag siya ni Dino doon. Ah, kay Dino. Oo. Binalagbag lang ni Dino. Biglang, inasar-asar lang ni Dino. Natatawa ako. Pinaglaruan lang ni Dino, pambira. Comment na lang ako. Alam ko si Dino yung nakipaglaban siya. Oh. Sa platform nila. Pambira. Pastor Dino na kalaban niya, tapos binaligbag. Dapat daw, pakinggan sila dahil magagaling sila. Dahil nag-aaral sila. Dapat sana, nag-ano na lang sila, nag-raise ng hand sa private na lang. O kaya, kasi ang tindi ng bigat nun, ha? O ito, 100% ng CFD. Lumitra, tinanong ko nga, sabi ko nga, paano kung gamitan tayo ng ibang protestante na sabihin, saan mababasa sa Biblia, letra por letra. So, hindi natin gagamitan ng letra por letra kasi bawal, hindi yan ang pinag-aralan. Diba? Pag mga protestante, lagi silang hirap sa letra por letra. Saan dyan? Diba? Uy, sis May. Uy, magmaingat. Ikaw to, sis May. Hindi. Hindi pala. Kaboses Si ano ba to? Apaan to? Wait, sabi ni Robin, patay na doon si Evander na aksidente. Sabi ni Uncle Noel. Talaga. Ano yan, rest. Mabait yan sa ibang kahit pa paano, ha? Nag-moderate Ano daw sa si ano Evander? yan. Bata pa yan sa Evander, ha? Bata pa boses niya na. Tataga ba? Seryoso ba? Nice. Seryoso ba? Nakakalungkot naman. Hindi pa nag-Catholic muna bago namatay. Sa live sinabi. Medyo matino kayo eh. Medyo Ang matino hirap ka kasi. sa INC. Oo, ang hirap kasi dyan. Dati, ganyan sinabi nila kay Apalto. Kay Jared. Nagpakamatay doon si Jared. Pabira. Nung MCGI pa si Jared. Di ba? Tapos si rin daw, patay na rin daw dati. May nabalitaan ako, si Riak. Ang gulo eh. Serya. Pero siyempre, nakakalungkot naman kung totoo yan, di ba? Condolence po sa mga Taribelos, no? Nakakalungkot namin. Hindi, pero kasi nanawa din ako kasi ilang beses ko na rin yan binuli sa totoo lang. Si Bander, siyempre, yun yung pinaka-banding namin eh. Bulihin niya, di ba? Pero mabait yan ha. Nung minoderate niya ako kay nagustuhan ko yun eh. Kanino niya ba ako minoderate noon? Kay hindi, bukod kay Syria, kay Alpha. Alpha ba yun? Alpha, oo. Yung mukhang broadcaster yung bibig, yung pag magsalita, broadcaster. Ang ganda ng pagka-moderate niya doon ha. Naging patas siya talaga doon ha. Nga lang na, bugbog yung kakampi niya. Ganun talaga. Pinagalitan pa nga niya kakampi niya eh. No.
Mabait naman yan. Kaso, siyempre, yung pananampalataya iba. Hindi natin alam, no? Ang maghahatol dyan, ang Diyos. Pero siyempre, condolence, no? Condolence sa mga, sa mga taga-revealers, no? Totoo, kawawa naman. Hindi ko alam, hindi ko sure, pero siyempre nakakalungkot, ha? Kasi kung kayo mahirap nga naman gawing biro yun. Sabihin mo na kakasama mo, tapos sabihin mo patay na disgrasya. Mahirap gawing biro yun. Siyempre naman, hindi ko kaya yun. Sasabi ko, sige ganito, namatay na. Sus, hindi ko kaya yun. Grabe. Actually, pwede ka pa makasuhan dyan. Fake news, bawal yan. Hindi ko alam kung paano. Siyempre, hindi naman tayo. Pero alam ko, may narinig akong ganyan. Diba? Kung magkalat ng mga fake news na ganyan. Kaya si Jared, nagpakamatay doon si Jared. Sino ba nagpakalat doon? Mga MCGI nagpakalat doon eh. Pakuloto mga MCGI. Nagalit tuloy yung nanay ni Jared doon eh. Ang nangyari daw kasi doon, di ba binuli si Jared ng binuli siya ng INC. Ngayon, nawala si Jared, hindi na nagpaparamdam. Nung hindi na nagparamdam si Jared, ang pinapalabas sa mga kasama ni Jared, nagbigti daw, nagpakamatay dahil daw sa ginawa ng INC. Parang gusto palabasin ba na sisihin yung INC sa ginawa ng kaya nawala si Jared. No? Kalokohan nila yung CGI eh. May nagpakumpisal pa doon na Catholic eh. Tawa na tawa. Sabi ko, kaya kumpisal mo, fake news pala. Pero okay yan, kasi at least hiningi mo na ng tawad. Binubuli niya rin kasi si Jared eh. Nakasama siya sa pambubuli. O nakumpisal. Pero okay na. Actually, maganda yun, no? Kasi yun mo makikita yung mga obedient talaga ng mga tao, no? Talaga pagka kumpisal agad, no? Hanap agad pare. Kasi Mamart, to. Kamusta, bro? Ba mag-end siguro tayo. Okay na yan. May tanong ba kayo, guys? Brother Mamart? Basta tayo. Ayan lang, no? Kamusta, bro? Ano mo na? Ikaw ba yung nanghingi ng link dun sa, sa app? Oo, walang lumalabas, uncle eh. Hindi, kinapy mo ba yung, yung link? Nakapy mo siya, tapos i-copy mo, tapos i-paste mo dun sa Chrome, Google Chrome. Wala. Wag mo siyang i-click na i-click. Kaya pala walang lumalabas. Hindi kasi hindi kasi siya nakaka-access ng site yung comment sa YouTube. Ang gawin mo na lang, i-copy paste mo siya, i-paste mo sa Chrome, tapos try mo i-download mo. Ano 'yan? For everyone kasi nakalagay doon eh. Kung may access ng link, mada-download niya. Sige. So, yun, no? Sige guys, mag-ano naman tayo. May pupuntahan lang muna kami dito, no? Salamat, Uncle Sek, ha? Lilipas din yan. Yan na lang. Sige.